Ang mapanuyod na huni ng mga busina at ang singaw ng alikabok at usok mula sa kalsada ang tila humihigop sa huling patak ng enerhiya ni Leah. Sa ilalim ng nagbabagang haring araw ng Manila, malapit sa lumang simbahan sa Makati na may nakaukit na kasaysayan sa bawat batong pader, si Leah, 10 taong gulang pa lamang, ay naglalakad ng payapa sa gitna ng nagmamadaling mundo. Ang kanyang malalaking mata na dapat sana ay punong-puno ng pangarap at kislap ng kabataan, ay mayroong nakatagong lungkot. Isang kalungkutan na hindi akma sa kanyang murang edad. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang kumpol ng sariwang sampagita. Ang bawat maliit na bulaklak ay sagisag ng isang panalangin, ng isang munting pag-asa. Ang bawat kuwintas ng sampagita na kanyang naibenta ay hindi lamang pera. Ito ay isang hininga para sa kanyang ina, si Celeste. Nakasalukuyang nakaratay sa ospital, ang kanyang puso ay unti-unting nanghihina. Sa bawat barya, mayroong pag-asa para sa gamot, para sa susunod na araw, para sa pagkakataong makasama pa ang kanyang ina. Ang pagod at pangamba ay bahagi na ng kanyang pang-araw-araw na buhay, ngunit hindi kailanman nawala ang determinasyon sa kanyang mga munting balikat. Habang abala siya sa pagtawag-tawag sa mga dumaan, "Sampagita po, sariwa po." Isang itim na luxury car, ang makinang na kulay nito ay tila lumalamon sa sikat ng araw, ang biglang humarurot sa kanyang tabi. Hindi niya namalayan ang bilis nito, at sa isang iglap, naramdaman niya ang hangin na humampas sa kanyang mukha at ang nakabibingi na ingay ng mga gulong na pumreno ng matindi. Sa isang kisap mata, muntikan na siyang masagasaan. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. At ang kanyang mga kamay ay mahigpit na napakapit sa kanyang basket ng sampagita. Tila ito lamang ang kanyang hawak sa mundong biglang umikot. Ang sasakyan ay huminto ng bahagya sa kanyang harapan, at ang tinted na salamin ng bintana ay bumaba ng dahan-dahan. Bumungad sa kanya ang mukha ni Marco de la Vega, isang lalaking may tindig at karisma na tila galing sa isang magasin. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalala at marahil ay isang anino ng kalungkutan na nakakaintriga sa bata. Sa kabila ng kanyang elegante at mahal na kasuotan, mayroong nakatagong lungkot sa kanyang anyo na hindi maitago. "Ayos ka lang ba, Hija? Patawad, hindi kita nakita." Ani Marco, ang boses ay puno ng pag-aalala. Naglabas siya ng pitaka at kumuha ng ilang papel de bangko. Iniaabot kay Leah. "Para sa abala. Mag-ingat ka sa daan. Okay?" Ngunit si Leah, sa kabila ng kanyang pagkabigla, ay may ipinagmamalaking dangal. Ang kanyang ina ang nagturo sa kanya na hindi dapat tumanggap ng limos, na ang bawat pinaghihirapan ay may tunay na halaga. Tiningnan niya ang pera, pagkatapos ay tumingin kay Marco. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag sa kabila ng takot. "Hindi po." "Ayos lang po ako," sagot ni Leah. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may katatagan. "Kung gusto niyo po, bumili na lang kayo ng sampagita ko. Sariwa po ito." Iniaabot niya ang isang kuwintas ng sampagita. Ang matamis na amoy nito ay tila sumasalungat sa ingay ng trapiko. Nagulat si Marco sa tugon ng bata. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng pagtanggi, lalo na mula sa isang musmos na halatang may pinagdadaanan. May kislap ng paghanga at pagtataka sa kanyang mga mata. Kinilatis niya ang bata. Ang kanyang pangkalahatang anyo na kahit may bahid ng paghihirap ay mayroon pa ring malinis na aura. Ang kanyang mga mata na may kakaibang lalim. Ang lungkot sa mga mata ni Leah ay tila nagpaalala sa kanya ng isang nakaraang sakit. Isang damdaming matagal na niyang sinubukang ibaon. Napangiti siya ng bahagya, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Sige," sabi ni Marco, kinuha ang kwintas ng sampagita at inilagay sa kanyang dashboard. "Salamat, Hiya. Magkano?" Inabot niya ang isang mas malaking halaga ng pera kaysa sa halaga ng bulaklak.
Tinanggap ni Leah ang bayad at nagbigay ng sukli. Salamat po, ingat po kayo. Tumango si Marco at ang sasakyan ay muling humarurot. Naiwan si Leah na nag-iisip. May bahid ng pagtataka sa kanyang puso sa kabila ng kakaibang tagpo. Sa kanyang paglalakad, ang isip ni Leah ay naglalayag. Hindi niya maalis sa isip ang mukha ng kanyang ina. Ang malungkot nitong ngiti sa bawat pagkakataon na dinadalaw niya ito sa ospital. Ang pagod at pangamba ay dahan-dahang humihigop sa kanyang atensyon. Kaya't hindi niya namalayan na lumiko na pala siya sa isang kalsadang hindi niya pamilyar. Unti-unti, ang mga malalakas na tunog ng jeep at bus ay napalitan ng tahimik na huni ng hangin at ang huni ng mga ibon. Ang mga nagtatayugang gusali ay napalitan ng malalawak na bakuran at ang mga nagkalat na basura sa kalye ay napalitan ng maayos na hardin na may iba't ibang uri ng bulaklak. Nakapasok na siya sa isang subdivision ng mga mayayaman. Isang mundo na lubhang naiiba sa kanyang kinasanayang baryo. Ang bawat bahay dito ay tila palasyo na may mataas na pader at engrandeng gate. Ngunit may isang partikular na mansyon ang nakakuha ng kanyang pansin. Ito ay luma na. Ang arkitektura nito ay nagpapahiwatig ng nakaraang panahon, ngunit ito ay nananatiling maringal. Ang bakuran ay napakalawak, puno ng malalagong halaman at puno. Ang mga pader ay napapalibutan ng kulay rosas na bougainvillea na tila nagbibigay ng buhay sa lumang istruktura. Mayroong kakaibang ganda ang mansyon na ito, isang halo ng misteryo at kagandahan. Habang sumisilip siya sa pagitan ng mga rehas ng bakal na gate, nakita niya ang isang maliit na aso na may balahibong kulay ginto na nakahiga sa gitna ng mga halaman. Ang aso ay umiinda, tila nasasaktan. Nakita ni Leah ang sugat sa paa nito at agad na kumilos ang kanyang pusong mapagmahal. Walang pag-aalinlangan. Inihulog niya ang kanyang basket ng sampagita sa tabi ng gate at sinimulang akyatin ang matayog na bakod. Hindi alintana ang matatalim na dulo ng bakal at ang posibleng bawal na pagpasok. Ang tanging nasa isip niya ay ang pagtulong sa inosenteng hayop. Maingat siyang bumaba sa loob ng bakuran. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nagasgasan. Lumapit siya sa aso. Dahan-dahan, sinubukang huwag itong takutin. Shhh, baby. Bulong niya, ang kanyang boses ay malumanay. Huwag kang matakot. Tutulungan kita. Hinaplos niya ang ulo ng aso at sa kabila ng sakit, tila naramdaman ng hayop ang kabaitan sa kanyang paghipo. Dahan-dahan niyang sinuri ang sugat. Nakita niya ang dugo na umaagos. Kailangan itong linisin at gamutin. Habang abala siya sa paghimas at pagpapatahan sa aso, isang anino ang biglang bumalot sa kanya. Nagulat siya at lumingon. Nakatayo sa kanyang likuran, si Marco de la Vega, ang lalaking nakita niya kanina sa kalsada. Ang kanyang mukha ay may halong pagtataka at pagkabigla, at sa simula ay mayroong bahagyang pagkairita sa kanyang mga mata. Sino ang batang ito at bakit siya nasa kanyang bakuran? Hija, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay mas matigas kaysa kanina. Agad na tumayo si Leah. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ah, sir, yung aso po kasi? Tinuro niya ang aso, na ngayon ay tahimik nang nakatingin sa kanila, tila humihingi rin ng tulong. May sugat po siya. Gusto ko lang pong tulungan. Napatingin si Marco sa aso. Ito ang kanyang paboritong golden retriever, si Apollo. Madalas itong makalusot sa mga halaman at maglaro sa labas ng bakuran. Nakita niya ang dugong umaagos sa paa ni Apollo at ang dahan-dahang paggalaw ni Leah, puno ng pagmamalasakit na kahit hindi niya pakilala ang bata, ay halata na ang kanyang intensyon ay purong pagtulong. Ang pagkairita sa kanyang mukha ay dahan-dahang napawi, napalitan ng isang paghanga sa kabaitan ng bata. Halika, ipasok kita sa loob, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay mas malumanay na, hindi mo pwedeng gamutin dyan sa labas. Mayroon tayong panglinis at first aid kit sa bahay.
Nag-aalangan si Leah. Ang loob ng mansyon ay isang mundo na tila hindi para sa kanya. Ngunit ang pag-aalala para kay Apollo ay mas matimbang. "Salamat po, sir," mahina niyang sagot. Pumasok sila sa mansyon. Ang loob ng bahay ay kasing enggrande ng labas. Ang matataas na kisame, ang makikinang na sahig, ang mga lumang kasangkapan na may inukit na disenyo. Lahat ay nagsasabi ng yaman at kasaysayan. Hindi nakapagsalita si Leah sa pagkamangha. Habang inilalatag ni Marco ang mga gamit na panlinis ng sugat, sinimulan niyang gawin ang pinakamahusay na kaya niyang gawin upang aliwin ang aso. Nagpapanatili ng isang matatag na ngiti. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa ulo ni Apollo. Sinisiguro na ang bawat pagdampi ay puno ng pagmamahal. Ang kanyang pagkilos ay may likas na kahinahunan na tila may kakayahang pagalingin. At si Apollo, na nakatingin sa kanya ng may tiwala, ay tila nalimutan ng sakit ng sugat sa kanyang paa. Sa pagkuha ni Marco ng mga kagamitan sa paggamot, sinamantala ni Leah ang pagkakataon upang muling titigan ang paligid. Bawat sulok ng mansyon ay tila may kwento. Ang mga antigong vases, ang mga ipinintang tanawin, ang mga nakasalansang libro sa isang lumang istante. Lahat ay nagpakita ng isang mundo na lubhang kakaiba sa kanyang simpleng pamumuhay. Ang kanyang mga mata ay nagawi sa malaking sala, ang pangunahing sala ng mansyon na mas malaki pa sa buong bahay nila sa baryo. Doon, sa gitna ng pader, nakasabit ang isang malaking portrait. Huminto ang paghinga ni Leah. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ito ay isang larawan ng isang magandang babae, may ngiting puno ng init at kabaitan, at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa buhay. Ang kanyang buhok ay may kulay tsokolate, at ang kanyang balat ay may natural na ganda. Sa una, napaisip si Leah, sino kaya ito? Isang artista? Ngunit habang tinititigan niya ng matagal ang larawan, nagsimulang umikot ang kanyang pananaw. Ang ngiti, ang mga mata, ang hugis ng mukha. Hindi siya maaaring magkamali. Ito ay ang kanyang ina, Celeste. Ngunit ang Celeste na nasa larawan ay mas bata, masigla at puno ng buhay. Ang kabaligtaran ng kanyang inang nakaratay sa ospital, payat at nanghihina. Ito ang Celeste na hindi niya kilala. Ang Celeste na bago pa man siya ipanganak, ang Celeste na tila isang diwata. Ngunit ang hugis ng kanyang ilong, ang kanyang mga labi, ang paraan ng pagtawa ng kanyang mga mata, walang duda. Ito ang kanyang ina. Mas bata lamang ng 10 taon at mas nagliliyab ang ganda. Dahan-dahan, lumapit si Leah sa portrait. Itinaas niya ang kanyang munting kamay at idinampi ang mga daliri sa malamig na canvas sa mukha ng kanyang ina. Naramdaman niya ang isang kakaibang kuryente na dumaloy sa kanyang braso. Isang koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Para siyang nakakakita ng multo, ngunit ang multo na ito ay puno ng pag-asa at kaligayahan. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, isang halo ng kalituhan, pagkamangha, at isang matinding pangungulila sa isang ina na hindi niya lubos na nakilala. Sa sandaling iyon, bumalik si Marco, dala ang isang maliit na tray ng mga gamit panglinis ng sugat at isang maliit na kumot para kay Apollo. Nakita niya si Leah na nakatayo sa harap ng portrait. Ang kanyang kamay ay nakadikit sa larawan. Ang kanyang likod ay nakaharap sa kanya. Mayroong isang kakaibang stillness sa bata. Isang tahimik na pagkamangha na nagpukaw sa interes ni Marco. "May nagustuhan ka ba sa larawan, Hiya?" Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit merong bahid ng kalungkutan habang tinititigan niya ang portrait. Ang larawan ng babaeng yon, si Celeste, ay isang patuloy na paalala ng kanyang matinding pagmamahal at ng malalim na sugat sa kanyang puso. Dahan-dahang lumingon si Leah. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha
ngunit may matinding pagnanais na maunawaan. Ang kanyang boses ay nanginginig, halos hindi marinig. "Sir, ang babaeng ito. Sino po siya? Kamukha po siya ng nanay ko." Ang mga salita ni Leah ay tila kidlat na tumama kay Marco. Natigilan siya, ang tray sa kanyang kamay ay bahagyang kumalog. Nagulat siya sa sinabi ng bata at sa isang iglap, napatingin siya sa portrait. Pagkatapos ay kay Leah. Ang pagkakahawig ay nakakagulat. Ang malalaking mata, ang hugis ng mukha, ang kapayakan sa kanyang ganda, lahat ay sumisigaw ng isang pamilyar na mukha. Isang matinding, halo-halong emosyon ang bumuhos sa puso ni Marco. Ang lungkot, ang matinding sakit na matagal na niyang inilibing sa kanyang kaluluwa ay biglang nagising. Celeste, ang babaeng minahal niya ng buong puso, ang babaeng pinaniniwalaan niyang matagal nang patay. Ngunit ang batang ito, ang kanyang inosenteng tanong, ay tila nagbubukas ng isang lumang sugat at nagtatanim ng isang nakakagimbal na pagdududa. Sino ang batang ito? At bakit niya sinasabing ang babaeng minahal niya, ang babaeng namatay 10 taon na ang nakakaraan, ay ang kanyang ina? Ang mga tanong na ito ay nagsimulang magparuot pa rito sa isip ni Marco na tila mga martilyo na humahampas sa pader ng kanyang paniniwala. Ang mundo niya ay biglang naguluhan at ang isang decade ng pagluluksa ay tila nanganganib na maging isang malaking kasinungalingan. Ang katahimikan sa loob ng sala ay mas mabigat pa sa mga antigong kasangkapan na nakapalibot. Ang huling mga salita ni Leah ay tila mga basag na kristal na kumalat sa marmol na sahig. Bawat isa ay tumatagos sa puso ni Marco. Ang nginig sa boses ng bata, ang mga luha sa kanyang mga mata, at ang matinding pagkakahawig niya sa babaeng nasa portrait ay hindi maaaring baliwalain. "Nakuha mo lang siguro, Hija," simula ni Marco. Pilit pinananatiling kalmado ang kanyang boses, kahit na ang puso niya ay nagpapalo ng malakas sa dibdib niya. Maraming tao ang magkakamukha, ang babaeng yan. Matagal na siyang wala. Ang huling pahayag ay lumabas na parang bulong, isang lumang paniniwala na biglang nanganganib na magiba. Ngunit ang mga mata ni Leah, sa kabila ng kanyang murang edad at ang pagkabigla ng sitwasyon, ay nanatiling matatag. Mayroong isang kalakasan sa kanyang munting anyo na nagpakaba kay Marco. "Hindi po, sir," giit ni Leah. Ang kanyang boses ay mas matibay na ngayon. "Siya po ang nanay ko, si Mama Celeste. Ang ngiti niya po, ang mga mata niya, parehong-pareho po. Ito po ang singsing niya." At sa isang iglap, inihayag ni Leah ang isang manipis na pilak na singsing na may nakaukit na maliit na bituin sa kanyang daliri. Palagi po niyang suot ito. Sabi niya, galing daw po ito sa isang taong minamahal niya. Ang mga salita ni Leah, simple ngunit puno ng katotohanan, ay tila mga kamao na dumudurog sa dingding ng pagdududa ni Marco. Ang singsing, ang bituin. Tila nabingi si Marco sa sarili niyang pintig ng puso. Ang singsing na yon, iyon ang mismong singsing na ibinigay niya kay Celeste, ang simbolo ng kanilang pag-ibig. Hindi lang basta pagkakahawig ng mukha, ito ay isang piraso ng kasaysayan, isang patunay na matagal nang inilibing. "Ang nanay mo, nasaan siya ngayon?" tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay halos hindi na lumabas. Naramdaman niya ang malamig na pawis na dumaloy sa kanyang likod. "Nasa ospital po siya, sir," sagot ni Leah. Ang kanyang boses ay muling nanghina. Ang lungkot ay nagbabalik sa kanyang mga mata. "May sakit po siya sa puso. Kailangan po niya ng gamot, ng maraming gamot. Kaya po ako nagtitinda ng sampagita." Ang mga salita ni Leah ay unti-unting nagdugtong-dugtong sa isipan ni Marco. Tila isang napakalaking jigsaw puzzle na unti-unting nabubuo sa harap niya. Isang babaeng nagngangalang Celeste, may sakit sa puso, may suot na singsing na ibinigay niya, at may anak na halos kamukha ng portrait ng kanyang minamahal. Hindi na ito maaaring basta pagkakamali lamang. Isang kakilakilabot na hinala ang dahan-dahang gumapang sa kanyang kalamnan. At kasabay nito, ang isang matinding pagkabigla
at galit na matagal nang natutulog. Biglang bumalik ang mga alaala, tila isang lumang pelikula na biglang umikot sa kanyang isipan. Isang dekada na ang nakalipas. Nakikita niya ang sarili, isang batang Marco na puno ng pangarap at pag-asa. Siya ay isang bagong graduate, handang baguhin ang mundo, na may puso na puno ng pag-ibig para kay Celeste. Si Celeste, ang kanyang Celeste. Isang diwata na nakita niya sa isang community outreach program na kanyang inorganisa. Hindi siya mayaman, walang marangyang pinagmulan, ngunit ang kanyang kagandahan ay hindi matutumbasan ng anumang alahas. Siya ay isang art teacher sa isang charity foundation. Ang kanyang mga kamay ay palaging may bahid ng pintura, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa bawat ngiti ng mga batang kanyang tinuturuan. Si Celeste ay mabait, mahinhin, at ang kanyang kaluluwa ay dalisay na dalisay. Ang pag-ibig nila ay biglaan, mabilis, ngunit malalim at totoo. Ito ang pag-ibig na nagpapakumbaba sa lahat ng kanyang yaman, nagpapaligaya sa kanya sa simpleng tingin. Naaalala niya ang mga lihim na tagpuan nila sa ilalim ng mga bituin sa isang lumang parke o sa isang tahimik na kapehan kung saan ang bawat tawanan at bawat kwento ay tila musika sa kanyang pandinig. Ang bawat halik, bawat hawak kamay ay puno ng pangako ng isang kinabukasan na magkasama sila. Ngunit ang kanilang pag-ibig ay isang lihim na sumasalungat sa mundo ng De La Vega. Si Senyora Elena, ang kanyang ina. Isang babaeng may mahabang lahi ng pagiging aristokrata, mayroong impluwensya na kayang yumuko ang mga politiko at negosyante. Ang kanyang buhok ay palaging nakapusod ng mahigpit. Ang kanyang mukha ay palaging walang emosyon. At ang kanyang mga mata ay palaging nanunuya sa sino mang hindi kasing antas nila. Para kay Senyora Elena, ang pag-ibig ay isang negosyo, isang transaksyon upang mapanatili ang kapangyarihan at yaman ng pamilya. Naaalala ni Marco ang mga paunang babala ng kanyang ina. Marco, huwag mong sasayangin ang iyong oras sa mga ganyang babae. Wala silang maibibigay kundi problema. Mayroong nakaabang na para sa iyo, angkop sa iyong posisyon sa ating apelyido. Ang tinutukoy niya ay si Sabrina, isang babaeng kasing yaman nila, kasing taas ng kanyang pinagmulan. Ang kasal nila ay matagal nang nakaayos sa kanyang isipan. Isang chess game na dapat niyang manalo, ngunit hindi niya pinansin ang kanyang ina. Ang pag-ibig niya kay Celeste ay higit pa sa lahat ng kanyang mana, higit pa sa lahat ng ambisyon ng kanyang ina. Naalala niya ang gabing iyon, kung saan ipinakilala niya si Celeste sa kanyang ina, na puno ng pag-asa na makikita ng kanyang ina ang kagandahan ng puso ni Celeste. Isang art teacher mula sa isang charity? Marco, seryoso ka ba? Ang malalamig na mga salita ni Senyora Elena na tila mga yelo na tumusok sa kanilang init. Hindi siya nababagay sa pamilya natin. Isa siyang gold digger. Panigurado. Nagpapanggap lang na mabait para makuha ang atensyon mo at ang yaman natin. Ang bawat salita ay parang sampal sa mukha, hindi lamang kay Celeste, kundi pati na rin sa pag-ibig nila. Ang pagtutol ng kanyang ina ay naging isang walang katapusang bangungot. Mga salitang puno ng panunuya, mga tingin na puno ng panghuhusga. Ngunit si Marco ay matatag. Ipinaglaban niya si Celeste, kahit na sa huling hininga. Hanggang sa dumating ang araw na nagbago sa lahat. Nabalitaan na lamang ni Marco ang isang nakakagimbal na balita. Isang malaking halaga ng pera mula sa De La Vega Charity Foundation at ang mga heirloom jewelry ng kanyang lola ay nawala. At ang salarin? Si Celeste. Hindi siya makapaniwala. Ang Celeste na kilala niya ay hindi kayang gumawa ng ganoong klaseng bagay. Ngunit ang mga ebidensya ay tila hindi na maitatanggi. May mga CCTV footage na kalaunan ay napagtanto niyang binago, mga testimonya ng mga kasambahay na kalaunan ay napagtanto niyang pinilit, at mga transaction records
na kalaunan ay napagtanto niyang ginawa. Ang lahat ay tumuturo kay Celeste. Siya ay itinuring na isang mandaraya, isang magnanakaw, at isang kriminal na nagpanggap na inosente. Ang kanyang ina, si Senyora Elena, ang nanguna sa pagtuligsa. Ang kanyang mukha ay puno ng matagumpay na ngiti habang pinagmamasdan ang pagbagsak ng babaeng kanyang kinasusuklaman. Naaalala ni Marco ang pagkawasak ni Celeste. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng buhay, ay ngayon ay puno ng pagkabigla at takot. Ang kanyang mga salita, "Hindi ko ginawa, Marco. Hindi ako magnanakaw," ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, ngunit ang lakas ng ebidensya at ang pagdududa na unti-unting itinanim ng kanyang ina ay nagpatiklop sa kanyang pananampalataya. At pagkatapos, ang huling pagkikita. Isang nakakapanindig balahibong tagpo na matagal nang inilibing ni Marco sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa, na ngayon ay sumisibol muli na parang bangungot sa loob ng opisina ng kanyang ina. Sa mansyon ding ito, naaalala ni Marco ang kanyang ina, nakaupo ng mahinahon sa kanyang leather chair. Ang kanyang ekspresyon ay walang bahid ng awa. Sa harapan niya ay si Celeste, nakayuko. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Hindi alam ni Marco ang nangyayari sa pagitan nila noon, ngunit ngayon, ang bawat piraso ay tila nagiging malinaw. "Celeste," ang malamig na boses ni Senyora Elena, na parang yelo na tumatagos sa buto. "Hindi kita kilala, ni hindi ka ko alam ang pangalan mo. Ngayon, may dalawa tayong option. Ang una, pupunta ka sa bilangguan. Ang pangalan mo, ang iyong pamilya, lahat ay masisira. At kapag lumabas ka, walang magtitiwala sa'yo. Ang iyong reputasyon ay tuluyang mawawasak." Nag-angat ng tingin si Celeste. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. "Hindi ko po ginawa, senyora. Inaamin ko po. Nagkamali ako sa pag-ibig kay Marco, ngunit hindi ko po kayang gawin ang ganoong bagay." "Ah, ang pag-ibig," bulong ni Senyora Elena. Ang kanyang bibig ay umangat sa isang mapanudyong ngiti. "Pangit na pag-ibig, pero mayroon kang mas malaking problema kaysa diyan. Alam kong buntis ka." Nagulat si Celeste. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi pa niya sinasabi kay Marco ang balitang ito. "Oo, alam ko. Marami akong mata at tenga sa paligid mo." Patuloy ni Senyora Elena. Ang boses ay puno ng kapangyarihan. "Ito ang ikalawang option. Umuwi ka. Umalis ka sa buhay ni Marco. Mawala ka sa mapa. Kalimutan mo na siya. Kung hindi mo gagawin, sisiguraduhin kong hindi lang ang iyong reputasyon ang masisira, kundi pati na rin ang buhay ng sanggol na yan sa iyong sinapupunan." Nanginginig si Celeste. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" "Ang ibig kong sabihin, Celeste, ay makakahanap ako ng paraan upang mapuksa ang problema na yan bago pa man ito lumaki." Tugon ni Senyora Elena. Ang kanyang mga mata ay nanunuya. "At hindi ko pinagbabantaan lang, pinapangako ko. Pwede kang pumili. Ang iyong pagmamataas at ang pagdurusa ng iyong anak sa bilangguan o ang kanilang kapayapaan sa pagkawala mo." Ang mga salitang yon ay tila mga panaksak sa puso ni Celeste. Ang kanyang anak. Ang anak nila ni Marco. Ang tanging paraan upang maprotektahan ang kanyang anak ay ang iwanan ang lalaking kanyang minamahal. Hindi niya kayang ilagay sa panganib ang buhay ng kanyang anak. Pagkatapos ng ilang linggo, dumating ang masamang balita. Isang aksidente sa probinsya. Isang bangkay na halos hindi na makilala. Ngunit ang mga EDC at mga gamit na natagpuan ay tumuturo kay Celeste. Ang mga death certificate ay mabilis na lumabas, nagpapatunay sa kanyang kamatayan. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang-ari. Nawasak si Marco. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang pagluluksa ay kumain sa kanyang kaluluwa. Ang sakit ay mas matindi pa sa anumang pinsalang pisikal. Nagkulong siya sa kanyang silid,
Hinayaan ng kanyang sarili na malunod sa sakit, sa kawalan. Hindi niya naisip na ang lahat ay isang malaking kasinungalingan, isang masalimuot na scheme ng kanyang sariling ina. Ngayon, sa harap ni Leah, ang lahat ng yun ay nagbalik at ang bigat ng katotohanan ay mas mabigat pa kaysa dati. Ang Celeste na pinaniniwalaan niyang patay na ay buhay, naghihirap, at ang batang ito, ang kanyang anak, ang sanggol na pinagbantaan ng kanyang ina. "Sir, okay lang po ba kayo?" Tanong ni Leah. Ang kanyang tinig ay nagpabalik kay Marco sa kasalukuyan. Nakita niya ang matinding pagbabago sa mukha ni Marco, ang sakit at galit na biglang lumabas sa kanyang mga mata. "Oo, Hiya," sagot ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig. "Nasaan ang ospital ng nanay mo?" Walang pag-aalinlangan, walang pagdududa. Ang tanging nararamdaman niya ngayon ay isang nag-aalab na pagnanais na hanapin si Celeste upang kumpirmahin ang lahat, upang ayusin ang isang dekada ng kasinungalingan. Sa isang iglap, kinuha ni Marco ang kanyang telepono at tinawagan ng kanyang driver. "Ihanda mo ang sasakyan." Ngayon din, pinasakay ni Marco si Leah sa kanyang sasakyan, kasama si Apollo na tahimik na nakahiga sa kanyang tabi. Ang biyahe patungo sa ospital ay tila walang katapusan. Bawat segundo ay tila isang oras. Ang isip ni Marco ay puno ng pagdududa at pagsisisi. Paano niya nagawang maniwala sa kanyang ina? Paano niya nagawang hindi masuri ang lahat? Ang lahat ng kanyang pagluluksa, ang lahat ng kanyang sakit, ay ngayon ay tila isang malaking insulto sa paghihirap ni Celeste. Nakarating sila sa isang pampublikong ospital sa isang mahirap na bahagi ng lungsod, malayo sa mga pribadong ospital na pinupuntahan ng mga De La Vega. Ang lugar ay masikip, maingay, at amoy gamot at kawalan ng pag-asa. Kinailangan pa nilang hanapin ng matagal ang ward kung saan naroon si Celeste. Nang makita ni Marco ang pangalan sa chart ng pasyente, ang kanyang puso ay biglang kumabog ng matindi. Celeste Flores. Pumasok sila sa ward. Napakalamlam ng ilaw at maraming kama na magkakatabi. Ang bawat pasyente ay may kanya-kanyang kwento ng sakit at paghihirap. At doon, sa isang kama sa dulo ng silid, nakita niya si Celeste. Hindi ito ang Celeste na nasa portrait. Ang Celeste na puno ng buhay. Ang Celeste na tila isang diwata. Ang babaeng nakahiga sa kama ay payat na payat. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga labi ay halos walang kulay. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ang kanyang paghinga ay mababaw. Ang kanyang mga buto ay tila lumalabas sa kanyang balat. Ang kanyang buhok, na dati makintab at maitim, ay ngayon ay manipis at malungkot. Ngunit ang pamilyar na hugis ng kanyang ilong, ang kurbada ng kanyang mga labi kahit na nakapikit, at ang singsing na may bituin na manipis na nakasuot sa kanyang daliri, lahat ay sumigaw ng iisang katotohanan. Ito nga si Celeste. Ang kanyang Celeste. Buhay. Naramdaman ni Marco ang pag-akyat ng luha sa kanyang mga mata. Isang halo ng kaluwagan, pagkabigla, at isang matinding sakit. Ang kanyang Celeste. Ngunit sa ganitong kalagayan, ang kanyang puso ay nanikip. "Mama," bulong ni Leah at tumakbo patungo sa kama, dahan-dahang hinawakan ng kamay ng kanyang ina. Dahan-dahang iminulat ni Celeste ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay malabo, ngunit nang makita niya si Leah, isang mahinang nanangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Anak," ang kanyang boses ay halos hindi marinig. At pagkatapos, nakita niya si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, puno ng takot at pagkabigla. Ang kulay sa kanyang mukha ay tila biglang nawala, at ang kanyang paghinga ay naging mas mabilis. "Marco?" Bulong niya, na tila isang multo ang kanyang nakita. Hindi nakapagsalita si Marco. Lumapit siya, dahan-dahang lumuhod sa tabi ng kama. Hinawakan niya ang malamig na kamay ni Celeste. Ang pagkakayapos niya ay puno ng sakit at panghihinayang.
Ang bawat haplos ay tila humihingi ng tawad. "Celeste, buhay ka!" bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. At si Lia, anak natin siya. Ang mga mata ni Celeste ay napuno ng luha, isang halo ng sakit, sorpresa, at isang lumang pag-asa na matagal nang inilibing. Ngunit sa puso ni Marco, ang sakit ay nagbigay daan sa isang nag-aalab na galit. Galit para sa kanyang ina, galit para sa kanyang sarili. Isang dekada ng pagdurusa, isang dekada ng kasinungalingan. Ang lahat ng kanyang pag-asa, ang kanyang pagmamahal na akala niya ay nawala, ay biglang nagbalik, kasama ang isang naglalagablab na pagnanais na itama ang lahat. Tinitigan niya ang payat na mukha ni Celeste. Ang kanyang mga mata ay nanunuya sa sarili niyang kahinaan. Paano niya nagawang hayaan ang babaeng minamahal niya na magdusa ng ganito? Paano niya nagawang hindi man lang maghinala sa kanyang sariling ina? Ang pait ng pagsisisi ay bumalot sa kanyang dila, at ang tanging nasa isip niya ay ang kailangan niyang gawin. Ipaglaban si Celeste at ibalik ang lahat ng inagaw sa kanila. Ang kanyang ina, si Senyora Elena, ay magbabayad sa bawat patak ng luha, sa bawat segundo ng paghihirap na pinagdaanan ni Celeste at Lia. Ito ay isang pangako. Ito ay isang panata. Ang malamig na kamay ni Celeste sa palad ni Marco ay tila isang kable na nagdadala ng elektrisidad sa kanyang buong katawan. Ang pagkabigla, ang sakit, at ang nag-aalab na galit ay naghalo sa isang puwersa na nagtulak sa kanya upang kumilos. Kailangang mailabas si Celeste sa abang kalagayan na ito, sa malubhang sakit na sumisira sa kanyang katawan. Hindi siya papayag na muling mawala si Celeste o ang kanyang anak. "Celeste, kailangan mong lumabas dito," ani Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagpipigil ng emosyon. "Dadalhin kita sa pinakamahusay na ospital. Babayaran ko ang lahat. Maliligtas ka." Dahan-dahang umiling si Celeste, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapikit. Tila ayaw harapin ang realidad ng sitwasyon. Ang kanyang mga labi ay halos hindi gumagalaw, ngunit ang kanyang boses ay mahina, puno ng pagod. "Hindi, Marco. Hindi na kailangan." Anong hindi kailangan? Halos sigaw ni Marco, ngunit pinigilan niya ang sarili. Nakikita ang mga tingin ng ibang pasyente sa ward. "Tignan mo ang kalagayan mo, Celeste. Pinatay ka nila. Pinagbantaan ang anak natin. Hindi ako papayag na muli kang mawala." Hinawakan ni Lia ang kamay ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sa loob ng maikling panahon na nakilala niya si Marco, nakita niya ang matinding pagbabago sa lalaki. Ang gulat at galit ay ngayon ay isang nag-aalab na pagnanais na protektahan sila. "Marco, pakiusap," bulong ni Celeste, nagbukas ng kanyang mga mata na ngayon ay puno ng pagmamakaawa. "Huwag mong gagawin. Hindi ko kakayanin ang muling magpakita sa mundo nila. Ang iyong ina, napakalakas niya, Marco. Masisira lang ang buhay mo. Masisira ang buhay ni Lia." Ang mga salita ni Celeste ay tila tumusok sa puso ni Marco. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, ang malalim na sugat na hindi pa gumagaling sa loob ng isang dekada. Ang takot na yon ay higit pa sa kanyang pisikal na sakit. Ito ang takot na muling harapin ang demonyo na sumira sa kanilang buhay. "Hindi ko hahayaan yon, Celeste. Hindi na ulit." Matigas na sabi ni Marco. "Ipaglalaban kita. Ipaglalaban ko kayo." Muling umiling si Celeste, at sa pagkakataong ito, tumulo ang luha sa gilid ng kanyang mata. "Kahit ipaglaban mo ako, Marco, hindi nila ako titigilan. Hindi ka nila titigilan. At si Lia, ayokong maranasan niya ang mga bagay na naranasan ko, ang kahihiyan, ang paninira. Hindi ko kayang makita siyang masaktan dahil sa akin." Naramdaman ni Marco ang kirot ng kawalan ng kapangyarihan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang hindi sapat ang kanyang kayamanan at impluwensya upang pawiin ang takot
sa puso ng babaeng minamahal niya. Ang sugat na ginawa ng kanyang ina ay napakalalim, napakalawak. Marco, pakiusap. Hayaan mo na lang kami. Patuloy ni Celeste, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Nakahanap kami ng kapayapaan sa aming simple at tahimik na buhay. Ang muling paglitaw ko ay magdudulot lamang ng kaguluhan, ng panibagong trahedya. Hindi makapagsalita si Marco. Sa isang banda, naiintindihan niya ang takot ni Celeste. Ang kanyang ina ay isang puwersa na kayang durugin ang sinumang humadlang sa kanya. Ngunit sa kabilang banda, hindi niya matanggap na muling tatalikuran niya si Celeste. Sa huli, kinailangan ni Marco na magbigay daan, ngunit hindi siya sumuko. Naglagay siya ng mga pinakamahusay na doktor at nurse para kay Celeste, gumagamit ng kanyang koneksyon upang masiguro na makukuha nito ang pinakamahusay na pamangangalaga sa ospital na yon. Kahit na lihim, ipinagbabawal niya sa mga tauhan ng ospital na ipaalam sa publiko ang anumang tungkol kay Celeste. Ipinangako niya kay Leah na palagi siyang bibisitahin. Pagkatapos, bumalik si Marco sa kanyang mansyon, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang pagdududa at galit sa kanyang ina ay nagpapalabas ng isang malalim na pagnanais na ipaghiganti si Celeste, ngunit ang takot ni Celeste ay nagpipigil sa kanya. Paano niya ipagtatanggol ang isang babaeng ayaw ipagtanggol ang sarili? Sinasabing, kung may usok, may apoy. Ngunit sa mundo ni Marco, ang usok ay maaring sadyang ginawa upang itago ang naglalagablab na katotohanan. Hindi nagtagal ang balita tungkol sa bagong interes ni Marco de la Vega sa isang babae mula sa baryo ay kumalat, tila isang apoy sa tuyong damo. Ang mga tsismis ay lumipad sa social circles ng mga mayayaman at walang sino man ang nagulantang higit pa kay Sabrina. Si Sabrina, isang babaeng may ganda na kayang magpatumba ng mga hari at utak na kayang magmanipula ng mga negosyo. Ang kanyang mahabang maitim na buhok ay palaging perpekto ang ayos, ang kanyang makeup ay walang bahid, at ang kanyang mga kasuotan ay palaging mula sa mga pinakamahal na designer. Siya ang perpekto na kapartner para kay Marco sa mata ng lipunan at higit sa lahat, sa mata ni Senyora Elena. Ang kanilang kasal ay matagal nang nakaplano, isang transaksyon ng dalawang makapangyarihang pamilya. Hindi niya matatanggap na may sino mang sisira sa kanyang posisyon, sa kanyang pangarap na maging ginang de la Vega, ang reyna ng kanilang imperyo. Ano ang naririnig ko, Senyora Elena? Ani Sabrina, ang kanyang boses ay matalim. Nang dumating siya sa mansyon kinabukasan, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang mapanganib na kislap. Mayroon daw isang babae mula sa baryo na sinasamahan ni Marco at may anak pa daw. Si Senyora Elena ay nakaupo ng mahinahon sa kanyang sofa, umiinom ng kanyang tsaa. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit sa loob, mayroong bahagyang pagkataranta. Hindi niya inasahan na magpapakita muli si Celeste. Mga tsismis lamang, Sabrina. Walang batayan. Hindi mo dapat pinapansin. Tsismis. Ngunit nakita mismo ng aking driver si Marco na kasama ang babae at ang bata sa isang ospital ng mahihirap. Giit ni Sabrina. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Hindi ito tsismis, senyora. Ito ay isang banta sa ating posisyon. Biglang lumabas ang isang malamig na ngiti sa labi ni Senyora Elena. Kung gayon, kailangan nating ayusin ang banta na yan. Hindi pwedeng hayaan na sirain ng isang nobody ang reputasyon ng pamilya de la Vega. Hindi pwedeng hayaan na sirain ng isang gold digger ang kinabukasan ni Marco. Ang dalawang babae ay nagkatinginan. Ang kanilang mga isip ay nagtatagpo sa isang masamang plano. Si Sabrina, na may mga koneksyon sa media bilang isang socialite at PR consultant, ay ang perpektong kasangkapan upang simulan ang isang smear campaign. Sa loob lamang ng ilang araw, ang mukha ni Celeste ay nagsimulang lumabas sa mga pahayagan, sa mga tabloids.
at sa mga online news sites. Ang lihim na muling pagkabuhay ng dating kriminal, isang gold digger na bumalik upang manlamang kay Marco de la Vega. Ang kontrobersyal na babaeng nagpanggap na patay, ngayon ay bumalik na may anak na resulta ng illegal na relasyon. Sino si Celeste Flores, ang babaeng nagbalik mula sa libingan upang sirain ang pamilya de la Vega? Ang bawat artikulo ay puno ng mga detalye tungkol sa nakaraan ni Celeste. Ang pagnanakaw sa mga alahas at pera ng Charity Foundation, ang kanyang pagtakas sa hustisya sa pamamagitan ng pagpalsipika ng kanyang sariling kamatayan, ang mga lumang police reports at ebidensya na matagal nang inilibing ay biglang muling lumabas na tila mga multo mula sa nakaraan. Ang mga saksi, karamihan ay mga dating empleyado ng De La Vega na binayaran upang magsalita, ay nagbigay ng mga pahayag na nagpapatunay sa kanyang pagiging kriminal. Ang mga komento sa social media ay walang tigil. Hay nako, ang mga babae talaga, gagawin ang lahat para sa pera. Hindi na nahiya, bumalik pa talaga para manlamang. Dapat makulong na yan. Kawawa naman si Marco, naloko na dati, naloko pa ulit. Ang bata, resulta ng kabalbalan. Hindi dapat aminin ni Marco yan. Ang mundo ni Celeste, na dati tahimik at simple sa kabila ng kanilang kahirapan, ay biglang naging isang impyerno. Ang mga kapitbahay sa baryo ay nagsimulang tumingin sa kanya ng may pagtataka, may panunuya, may panghuhusga. Ang mga dating kaibigan ay nagsimulang lumayo. Ang mga maliliit na tindera sa palengke ay nagsimulang magbulungan tuwing dadaan siya. Ngunit ang pinakamasakit ay ang epekto nito kay Lia. Ang mga kaklase niya sa eskwela ay nagsimulang mangasar. Anak ka raw ng magnanakaw, ang nanay mo ay kriminal. Umiiyak na umuwi si Lia isang hapon. Ang kanyang mga mata ay namumula. Mama, totoo po ba ang sinasabi nila? Masama po ba kayo? Ang puso ni Celeste ay tila dinurog sa bawat salita. Yumakap siya kay Lia, umiiyak ng tahimik. Paano niya ipapaliwanag sa kanyang inosenteng anak ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng paninira? Paano niya maipagtatanggol ang kanyang sarili laban sa isang makapangyarihang puwersa na kayang balukturin ang katotohanan? Sa mansyon ng mga De La Vega, si Marco ay nasa gitna ng isang digmaan. Ang kanyang ina, si Senyora Elena, ay walang tigil sa pagdaldal. Nakita mo na, Marco? Sinasabi ko na sa'yo, isa siyang manggagamit. Ang kanyang pagiging kriminal ay lumitaw muli. Hindi mo ba nakikita ang mga ebidensya, ang mga balita? Ang buong mundo ay nakikita ang kanyang tunay na kulay. Si Sabrina ay walang sawang nagdadala ng mga artikulo, mga screenshots ng mga comments sa social media. Marco, kailangan mong maging matalino. Iniisip ng lahat na niloloko ka, ang iyong reputasyon, ang reputasyon ng pamilya De La Vega ay nasisira. Hindi ka pwedeng bumalik sa isang babaeng kriminal. At ang bata, hindi mo alam kung kaninong anak talaga yan. Isa lamang siyang kasangkapan upang makuha niya ang iyong yaman. Ang mga dating pagdududa ni Marco, ang sakit ng pagtataksil ni Celeste, 10 taon na ang nakakaraan, ay muling nagbalik. Tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang isip. Sa kabila ng kanyang galit sa kanyang ina, ang kanyang isip ay nagsimulang gumala, naghahanap ng lohikal na paliwanag sa lahat ng nangyayari. Ang pagdududa ay isang mapanlinlang na hayop. Bumisita siya kay Celeste sa ospital. Sa pagpasok niya sa ward, naramdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya, ang mga bulungan. Siya yung lalaki sa balita. Sabi ko na nga ba, maloloko yan sa ganda. Nakita niya si Celeste, nakatulala sa kisame. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang kanyang katawan ay mas lalong nanghina dahil sa stress. Celeste, ani Marco, umupo sa tabi ng kama. Bakit ka hindi nagsasabi ng kahit ano? Ang mga balita? Ang lahat ng sinasabi nila? Totoo ba ang lahat ng yon? Huminga ng malalim si Celeste. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kisame.
Ang kanyang puso ay nanikip. Ang pagtatanong ni Marco, ang pagdududa sa kanyang boses ay mas masakit pa kaysa sa lahat ng mga paninira sa pahayagan. Pakiramdam niya, muli siyang hinuhusgahan, muling inilalagay sa isang posisyon kung saan wala siyang kapangyarihan. Hindi ko ginawa ang mga bagay na yon, Marco. Mahina niyang sagot, ngunit walang lakas sa kanyang boses. Kung gayon, bakit hindi mo ipagtanggol ang sarili mo? Bakit hindi mo sabihin ang totoo? Giit ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagkabigo. Naiintindihan ko ang takot mo, ngunit paano natin ipagtatanggol si Leah kung tayo mismo ay hindi lumalaban? Muling umiling si Celeste, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang alaala ng banta ni Senyora Elena, ang malamig na salita na, sisiguraduhin kong hindi lang ang iyong reputasyon ang masisira, kundi pati na rin ang buhay ng sanggol na yan sa iyong sinapupunan, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi niya pwedeng ilagay sa panganib si Leah. Hindi niya pwedeng ipagsapalaran ang buhay ng kanyang anak para lamang sa kanyang pangalan. Hindi mo maiintindihan, Marco. Bulong ni Celeste. Ang kanyang tinig ay basag. Kahit sabihin ko ang totoo, walang maniniwala sa akin. Wala akong kapangyarihan. Wala akong pera. At ayokong masaktan si Leah. Ang pag-iwas ni Celeste sa tanong, ang kanyang matinding pagtanggi na sabihin ang buong katotohanan ay nagtanim ng mas malalim na pagdududa sa puso ni Marco. Ang kanyang isip ay nagpatuloy sa pag-iisip. Paano kung totoo ang lahat? Paano kung naloko lang ulit ako? Paano kung ang pag-ibig ko sa kanya ay naging bulag na naman? Ang kanyang pagmamahal ay malalim, ngunit ang kanyang mga sugat mula sa nakaraan ay kasing lalim din. Sa huli, umalis si Marco na may mabigat na puso, mas naguluhan kaysa dati. Ang kanyang pagdududa ay hindi ganap na nagtagumpay, ngunit hindi rin ito ganap na nawala. Ngunit para kay Celeste, ang pagdududa ni Marco ang pinakamatinding sakit. Ang mga balita sa pahayagan, ang mga tsismis, ang mga paninira, lahat ng yon ay kinakaya niya. Ngunit ang pagdududa ng taong minamahal niya, ang taong pinagkatiwalaan niya, ang taong akala niya ay ganap na nakauunawa sa kanya, ay nagwasak sa kanyang espiritu. Naramdaman niya na kahit si Marco ay hindi ganap na naniniwala sa kanya, naramdaman niya na siya ay isang pasanin, isang mapanganib na elemento na magdadala lamang ng kaguluhan sa buhay ni Marco at Leah. Ang kanyang presensya ay tila isang sumpa, hindi isang biyaya. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Leah sa kanyang tabi, umiyak ng tahimik si Celeste. Hindi niya kayang makita si Leah na masaktan pa. Hindi niya kayang makita si Marco na mapahamak dahil sa kanya. Anak, bulong niya kay Leah kinabukasan. Ang kanyang mga mata ay tuyo na sa kakaiyak. Kailangan nating umalis. Kailangan nating lumayo. Nagulat si Leah. Umalis, Mama. Saan po tayo pupunta? Sa isang lugar na walang makakakilala sa atin. Sa isang lugar na tahimik, kung saan hindi tayo hahabulin ng mga salitang masakit. Tugon ni Celeste. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon, ngunit ang sakit sa kanyang puso ay nakasulat sa kanyang mukha. Para sa kapakanan mo, anak. Para maprotektahan kita. Si Leah, bagaman bata, ay lubos na nakauunawa. Nakita niya ang paghihirap ng kanyang ina, ang luha sa kanyang mga mata tuwing gabi. Nakita niya ang kanyang ina na mas lalong nanghihina. Naintindihan niya na ang tanging paraan upang maprotektahan ang kanyang ina ay ang sumunod sa kanyang kagustuhan. Sa isang malungkot na yakap, sumang-ayon si Leah. Sige po, Mama. Saan man po kayo magpunta, sasama po ako. Ang pagpasyang ito ay masakit para kay Celeste. Ang muling pagtalikod sa taong minamahal niya, ang muling paglayo sa kanyang anak na ngayon ay may pagkakataong makilala ang kanyang ama. Ngunit ang pag-ibig niya para kay Leah ay mas malakas kaysa sa anumang pagmamahal para sa kanyang sarili. Mas malakas kaysa sa kanyang pag-ibig kay Marco. Kailangan niyang lumayo.
Kailangan niyang protektahan ang kanyang anak. Kailangan niyang hanapin ang kapayapaan. Gaano man ito kalayo. Ang pag-asa ay tila isang munting bituin na unti-unting lumulubog sa madilim na gabi. At ang tanging naiwan ay ang malamig na kapasyahan na muling harapin ang paglisan. Ang payat na kamay ni Celeste ay dahan-dahang gumagalaw sa ibabaw ng lumang maleta. Ang mga daliri niya ay humahaplos sa bawat tahi, bawat gasgas. Hindi ito maleta ng mga naglalakbay, kundi ng mga tumatakas. Sa loob, kakaunti lamang ang kanilang gamit. Ilang lumang damit na digulong, ang paboritong aklat ni Leah at ang pinakaimportante, ang mga gamot ni Celeste na unti-unti nang nauubos. Ang silid ay dilim na dilim, tanging ang ilaw mula sa bintana ang nagbibigay liwanag sa kanyang pinaghahandaan. Ang kanyang puso ay nanikip, hindi dahil sa sakit ng kanyang kondisyon, kundi sa bigat ng kapasyahang kanyang ginawa. Ang bawat paglipat, bawat pagtatangkang bumangon mula sa banig, ay nagdudulot ng pagkirot sa kanyang dibdib. Ngunit ang pangako sa sarili na protektahan si Leah ay mas matindi pa sa anumang pisikal na sakit. Nakita niya ang pagdurusa ng kanyang anak sa mga nagdaang araw, ang mga mapupulang mata ni Leah mula sa kakaiyak dahil sa panunukso ng kanyang mga kaklase, at ang pagdududa sa mga mata ni Marco. Lahat ng iyon ay nagtulak sa kanya sa kapasiyahang ito. Walang halaga ang kanyang dignidad, ang kanyang reputasyon, kung kapalit naman nito ang kapayapaan at kaligtasan ni Leah. Mama, kailangan ko po bang dalhin itong lumang manika? Tanong ni Leah. Ang kanyang boses ay malungkot. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag, ngunit may nakatagong lungkot. Hawak niya ang isang lumang manika na halos wala ng buhok, ang kanyang kaisa-isang kaibigan sa mga nagdaang taon. Napatingin si Celeste sa manika. Ito ay regalo ni Marco sa kanya. 10 taon na ang nakakaraan, bago pa man mangyari ang lahat. Ngayon, ito ay simbolo ng isang nakaraan na pilit niyang tinatakasan. Pinilit niyang ngumiti, kahit na ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Dalhin mo, anak. Kung saan tayo pupunta, kailangan mo ng kasama. Sa simpleng bahay na ito sa baryo, kung saan ang bawat sulok ay saksi sa kanilang mga pagsubok, nararamdaman ni Celeste ang bigat ng paglisan. Ang amoy ng alikabok, ang huni ng mga insekto sa gabi, ang mga bulungan ng mga kapitbahay, lahat ng yon ay magiging alaala na lamang. Ang mundo ng mga De La Vega ay masyadong malaki, masyadong makapangyarihan para sa isang tulad niya. Walang espasyo para sa kanya, ni sa kanyang anak. Sa mundo nila, ang tanging kapayapaan ay ang paglayo, ang pagkawala muli, sa pinakamalayong sulok na kayang abutin ng kanyang payat na katawan. Mama, saan po tayo pupunta? Hindi po ba tayo magpapaalam kay Papa Marco? Ang tanong ni Leah. Ang pangalan ni Marco ay lumabas nang may bahagyang pag-asa, isang pag-asa na agad namang dinurog ng malamig na katotohanan. Umiling si Celeste at sa pagkakataong ito, hindi na niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Wag na, anak, mas makabubuti kung hindi na tayo magpapaalam. Mas mahirap para sa ating lahat. Ang kanyang tinig ay basag, puno ng sakit. Alam ni Leah na ang kanyang ina ay may matinding sakit, hindi lamang sa puso, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ng kanyang ina sa mga nagdaang araw, ang lalong pagkapayat nito, ang lalong pagkawala ng kulay. Alam niyang ang bawat tensyon, bawat pagod ay unti-unting pumapatay sa kanya. Kaya't kahit masakit, kahit nalulungkot, tumango na lamang si Leah. Niyakap niya ang kanyang ina, ang kanyang munting katawan ay nagbibigay ng init sa malamig na balat ni Celeste. Sa murang edad, naintindihan niya na minsan, ang pagmamahal ay nangangahulugan ng pagbitaw, ng paglisan. Sa mansyon ng mga De La Vega, ang katahimikan ay tila mas mabigat pa kaysa sa mga antigong kasangkapan. Ngunit sa loob ng tahimik na mga pader na yon,
Merong isang babae na hindi na makatulog sa bigat ng kanyang konsensya. Si Manang Nora. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng mekanikal habang nililinis niya ang mga antik na vase sa sala. Ngunit ang kanyang isip ay malayo. Mahigit 40 taon na siyang naglilingkod sa pamilya de la Vega. Nakita niya ang paglaki ni Marco, ang kanyang pagiging isang batang puno ng buhay, hanggang sa pagiging isang lalaking puno ng pighati. Saksi siya sa lahat, sa pag-ibig ni na Marco at Celeste, sa pagtutol ni Senyora Elena, at sa masalimuot na plano na sumira sa buhay ng dalawang inosente. Ang bawat ngiti ni Celeste, bawat pagtulong niya sa mga kasambahay, bawat pagkakataon na sinubukang ipaliwanag ni Celeste ang kanyang sarili sa kanya, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang pagduro ng konsensya ay tila isang matalim na karayom na walang tigil sa pagtusok sa kanyang puso. Pinili niyang manahimik. Pinili niyang sundin ang mga utos ni Senyora Elena, sa takot na mawala ng trabaho, sa takot na madamay. Ngunit ngayon, sa pagkakita niya kay Lia, ang munting bata na kamukha ni Celeste, na nagdurusa sa mga paninira ng kanilang sariling amo, hindi na niya kaya. Naaalala niya ang mga balita sa pahayagan, ang mga kasinungalingan na lumalabas mula sa bibig ni Senyora Elena at Sabrina. Ang mga salitang magnanakaw, kriminal, gold digger ay tila mga saksak na tumatago sa kanyang puso. Alam niya ang katotohanan, at ang katotohanan na yon ay mas mabigat pa sa lahat ng kanyang yaman at kapangyarihan. Isang araw, habang lihim siyang bumibisita kay Celeste sa ospital, nakita niya si Lia. Ang bata, na tila naghahanap ng kapanalig, ay lumapit sa kanya at nagtanong, "Manang Nora, bakit po ganon ang mga tao? Bakit po nila sinasabi na masama si Mama? Mabait po si Mama. Mayroon nga po siyang sinulat na liham para kay Papa Marco. Kasama po ang lahat ng totoo, kaso hindi niya po naibigay." Ang mga salitang yon ay tumatak sa isip ni Manang Nora. Liham? Isang liham na nagsasabi ng katotohanan. Ang alaala ay tila isang kidlat na tumama sa kanya. 10 taon na ang nakakaraan, ilang araw bago ang kamatayan ni Celeste. Naaalala niya ang kanyang sarili, naglilinis ng kwarto ni Celeste. Nakita niya si Celeste nakaupo sa kanyang mesa, umiiyak habang sumusulat. Isang makapal na sobre ang nakalatag sa tabi nito. Nakita niya ang pangalan ni Marco na nakasulat sa harapan ng sobre. Nang umalis si Celeste, nakita niya ang sobre nakasiksik sa ilalim ng kanyang unan. Sa kanyang takot na baka makita yon ni Senyora Elena at mas lalong gumulo ang sitwasyon, kinuha niya ang liham at itinago. Saan? Sa isang lugar na walang sinumang maghahanap. Sa isang lugar na hindi kailanman papasukin ni Senyora Elena. Ang lumang aparador, sa kwarto ng labandera, sa ilalim ng mga lumang kumot, sa isang lumang kahon ng lata na puno ng mga lumang pindutan at sinulid. Doon niya itinago. Ito ay isang lugar na madalas niyang balikan, kung saan niya iniisip ang mga nakaraang buhay na nawala, mga nakaraang pangarap na nawasak. Hindi niya kailanman naisip na ang liham na yon ay mayroon pa ring kapangyarihang magpabago ng lahat. Sa gabing iyon, hindi na nakatulog si Manang Nora. Ang bawat bulong ni Lia, ang bawat tingin ng kawalan ng pag-asa ni Celeste, ang bawat paninira ng kanyang amo, lahat ng iyon ay nagtulak sa kanya sa isang desisyon. Sapat na ang kanyang pananahimik. Panahon na upang lumabas ang katotohanan. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Senyora Elena sa kanyang mga social engagements at si Sabrina naman ay abala sa kanyang sariling buhay, kinuha ni Manang Nora ang pagkakataon. Dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto ng labandera, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kaba. Binuksan niya ang lumang aparador, hinalughog ang mga lumang kumot, at sa ilalim ng kahon ng lata, doon niya nakita ang sobre. Ang kulay nito ay naninilaw na, ang papel ay luma na, ngunit ang pangalan ni Marco ay malinaw pa ring nakasulat sa harapan.
Sa isang matinding tibok ng puso, lumabas siya sa mansyon at nagtungo sa opisina ni Marco. Si Marco ay nakaupo sa kanyang opisina. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang bawat galaw ng pluma sa kanyang kamay ay tila may bigat na kasing bigat ng kanyang puso. Ang mga balita tungkol kay Celeste ay patuloy pa rin sa paglabas. At sa bawat paglabas ng artikulo, mas lalo siyang nalilito, mas lalo siyang nagdududa. Ang bahagi niya ay gustong maniwala kay Celeste, ngunit ang isa pang bahagi ay binabagabag ng mga ebidensya at ang matinding pagtanggi ni Celeste na ipagtanggol ang sarili. Nang bumukas ang pinto at pumasok si Manang Nora, nagulat si Marco. "Manang, may problema po ba?" Si Manang Nora ay dahan-dahang lumapit. Ang kanyang mukha ay seryoso at sa kanyang mga kamay ay hawak ang isang lumang sobre. "Marco, kailangan mo itong basahin." Kinuha ni Marco ang sobre. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Ang pangalan niya na nakasulat sa isang pamilyar na kamay, kamay ni Celeste. "Saan niyo po ito nakuha?" "Matagal na po ito, Marco. 10 taon na. Ito ay galing kay Celeste." Ang boses ni Manang Nora ay puno ng pagsisisi at pagmamakaawa. Binuksan ni Marco ang sobre. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Inilabas niya ang naninilaw na papel. Ang mga sulat kamay ni Celeste ay nakaukit doon. Tila isang kabanata mula sa isang lumang nobela. Nagsimula siyang magbasa. "Mahal kong Marco, kung nababasa mo ito, marahil ay matagal na akong wala. O marahil ay nasa isang lugar na ako kung saan hindi na ako mahahanap ng sinuman. Hindi ko alam kung kailan at paano mo ito matatanggap, ngunit kailangan mong malaman ang katotohanan. Ang buong katotohanan. Alam kong masakit ang lahat ng nangyari, ang pagnanakaw, ang mga akusasyon. Alam kong ikaw din ay nagdududa at naiintindihan ko. Ngunit maniwala ka sana sa akin, Marco. Hindi ko ginawa ang mga bagay na yon. Hindi ako magnanakaw. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Isang masalimuot na plano na ginawa ng iyong ina. Si Senyora Elena. Naaalala mo ang gabing yon? Kung kailan ako kinonpronta ng iyong ina sa kanyang opisina? Hindi ko sinabi sa iyo noon ang lahat. Sa takot na madamay ka. Sa takot na masira ang buhay mo. Ngunit ngayon, kailangan mong malaman ang bawat detalye. Unang-una, ang tungkol sa pagnanakaw. Ako ang sinisisi, ngunit ang totoo, may isa akong nakita, isang kasambahay, na naglagay ng mga alahas sa aking bag at nagtatago ng pera sa isang lumang kahon. Mayroon siyang kasabwat at alam kong may kinalaman siya sa isang tauhan ng iyong ina. Ngunit nang subukan kong ipaliwanag, walang sino man ang naniwala. Ang mga ebidensya ay sadyang ginawa upang sipsipin ako sa loob ng bitag. Ang CCTV footage ay binago. Ang mga testimonya ay pinilit. Alam kong ang iyong ina ang nagplano ng lahat upang masira ang aking pangalan, upang mapaghiwalay tayo. Pangalawa, ang tungkol sa aking pagkawala. Hindi ako basta umalis, Marco. Pinilit ako ng iyong ina. Pinagbantaan niya ako. Kung hindi ako aalis at magpapanggap na patay, sisiguraduhin niyang hindi lamang ang aking reputasyon ang tuluyang mawawasak, kundi pati na rin ang buhay ng ating anak. Oo, Marco. Buntis ako noong mga panahong iyon. Ang sanggol sa aking sinapupunan, ang ating anak. Sinabi ng iyong ina na kung hindi ako aalis, hahanap siya ng paraan upang mapuksa ang problema na yon. Ang mga salitang yon ay tumatak sa aking isipan, Marco. Hanggang ngayon, hindi ko kayang ipagsapalaran ang buhay ng ating anak para lamang sa aking pagmamataas, para lamang sa aking pangalan. Kaya't pinili ko ang pinakamahirap na desisyon, ang iwanan ka, ang magpanggap na patay, ang itago ang ating anak upang maprotektahan siya mula sa lahat ng kasamaan sa mundo niyo. Ang bawat araw na lumipas ay puno ng sakit, ng pangungulila sa iyo.
Ang bawat gabi, umiiyak ako. Iniisip kung paano ka. Kung paano ka nagdurusa sa paniniwalang patay na ako. Ngunit walang ibang paraan, Marco. Wala akong ibang mapagpipilian. Ang ating anak, Marco, ay si Lia. Siya ang aming pag-asa, ang aming pag-ibig. Siya ang dahilan kung bakit ako nabuhay. Sa kabila ng lahat, siya ang bumubuhay sa akin, kahit na ang aking katawan ay unti-unting nanghihina. Marco, kahit anong mangyari, gusto kong malaman mo na hindi ko kailanman inihinto ang pagmamahal sa iyo. Ikaw ang aking unang pag-ibig at mananatili kang ganoon hanggang sa huling hininga ko. Ang pag-ibig ko sa iyo ay kasing tunay ng mga bituin sa kalangitan. Patawad kung hindi ko nasabi ito noon. Patawad kung pinaniwala kitang patay na ako. Ngunit kailangan kong gawin ito para sa ating anak. Pakiusap, Marco. Hanapin mo ako. Hanapin mo si Lia. Ipagtanggol mo kami. Ipagtanggol mo ang katotohanan. Nagmamahal, Celeste. Nang matapos basahin ni Marco ang liham, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang kanyang mga mata ay nanlalaki, at ang kanyang buong katawan ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang puwersa. Bumuhos ang luha sa kanyang mga mata, isang halo ng matinding sakit, pagsisisi, at isang nag-aalab na galit. Ang bawat salita ni Celeste ay tila isang matalim na kutsilyo na dumudurog sa dingding ng kasinungalingan na itinayo ng kanyang ina. Celeste, buntis, pinagbantaan, ang mga alaala ng kanyang pagluluksa, ang kanyang sakit, ang kanyang pagkabulag sa katotohanan, lahat ng iyon ay parang lason na kumalat sa kanyang sistema. Ang kanyang ina, ang kanyang sariling ina, ang may gawa ng lahat, ang babaeng pinagkakatiwalaan niya, ang babaeng minamahal niya, ang babaeng nagpalaki sa kanya, ay siyang sumira sa kanyang buhay. Manang Nora, bakit hindi niyo ito ibinigay noon? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay basag, puno ng matinding sakit. Yumuko si Manang Nora, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Patawad, Marco. Patawad po. Natakot po ako. Natakot po ako sa senyora. Pinagbantaan po niya ako na sisirain niya ang buhay ko, ang pamilya ko kung may sasabihin ako. Pero ngayon, hindi ko na po kaya. Ang pagdurusa po ni Lia, ang kalagayan po ni Celeste, hindi ko na po kayang manahimik. Niyakap ni Marco si Manang Nora, hindi sa galit, kundi sa pag-unawa. Naiintindihan niya ang takot na dinanas ng matandang babae. Ang kanyang ina ay may kapangyarihang sirain ang sinuman. Ngunit ngayon, walang takot na nararamdaman si Marco. Tanging galit. Walang hanggang galit. Tumayo si Marco, ang kanyang mga mata ay pula sa luha. Ang kanyang mukha ay puno ng isang lamig na hindi pa kailanman nakita. Ang kanyang puso ay naninikip sa galit, sa pangangailangan na itima ang lahat. Manang Nora, kailangan ko ng lahat ng impormasyong alam nyo. Lahat. Ang boses niya ay matigas, puno ng kapasyahan. Kung sino ang kasabot sa pagnanakaw, kung sino ang kasama ng kasambahay, lahat. Sa mansyon ng mga De La Vega, si Senyora Elena ay nakaupo sa kanyang reading room. Umiinom ng kanyang paboritong Earl Grey tea. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang ekspresyon ay walang bahid ng pag-aalala. Sa isipan niya, kontrolado niya ang lahat. Si Celeste ay muling maglalaho. Si Marco ay maniniwala sa mga balita at ang lahat ay babalik sa dati. Ang kanyang pagpaplano ay perpekto, walang kamali-mali. Ngunit ang katahimikan ay biglang nabasag nang bumukas ng malakas ang pinto at pumasok si Marco. Hindi ito ang Marco na kilala niya. Ang kanyang mga mata ay pula sa galit, ang kanyang mukha ay puno ng matinding lamig, at ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan na hindi niya kailanman nakita sa kanyang anak. Marco, anong problema? Bakit ganyan ang mukha mo? Tanong ni Senyora Elena. Pilit pinapanatili ang kanyang kalmado, ngunit may bahagyang kaba na kumalat sa kanyang dibdib. Hindi sumagot si Marco.
Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa at dahan-dahang inilatag ang naninilaw na papel, ang liham ni Celeste. Nabasa ko ito, Mama. Namilog ang mga mata ni Senyora Elena. Ang lumang papel na yon, hindi niya inaasahan na mayroong ganoon, ngunit mabilis niyang nakuha ang kanyang composure. At ano naman ang ibig sabihin niyan? Isa na namang kasinungalingan ng babaeng yan para lokohin ka? Sinasabi ko na sa'yo, Marco, isa siyang magaling na manloloko. Huwag kang magpanggap, Mama. Ang boses ni Marco ay malamig at sa bawat salita, tila bumababa ang temperatura sa silid. Alam kong ikaw ang may gawa ng lahat, ang pagnanakaw, ang pagpalsipikan ng kanyang kamatayan, ang pagbabanta sa buhay ng aking anak. Tumayo si Senyora Elena. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagtatanggi. Anong pinagsasabi mo, Marco? Nagkakamali ka? Ang babaeng yan ang kriminal. Siya ang sumira sa buhay mo. Ginagawa ko lang ang pinakamabuti para sa'yo, para sa pamilya natin. Ang pinakamabuti? Tumawa si Marco, isang mapait na tawa na tila nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang pinakamabuti ay ang pagsira ng buhay ng babaeng mahal ko, ang pagpilit sa kanya na iwan ako habang nagdadalang tao sa aking anak, ang pagpapanggap na patay para lamang maprotektahan ang aming sanggol. Iyan ba ang pinakamabuti mo, Mama? Naniwala ka sa mga kasinungalingan ng babaeng yan? Sigaw ni Senyora Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Alam kong gusto niya lang bumalik sa buhay mo para sa iyong yaman. Ang liham na yan ay isang desperadong pagtatangka na guluhin ka. At ang mga ebidensya na nakita ko, Mama, ginawa ko ang sarili kong imbestigasyon, tugon ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanunuya. Naaalala mo ang lumang CCTV footage sa likod ng kwarto ng labandera? Ang original footage, Mama, hindi ang edited version. Nakita ko ang dating katulong na si Aling Nena na nagtatago ng mga alahas sa bag ni Celeste. Habang may kausap siya sa telepono, may binabanggit na utos ng senyora. Naaalala mo si Aling Nena, Mama? Ang paborito mong katulong na biglang nagretiro at bumili ng malaking bahay sa probinsya? Natigilan si Senyora Elena. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Hindi niya inaasahan na may maghahanap ng lumang footage. Hindi niya inaasahan na matutuklasan ni Marco ang koneksyon kay Aling Nena. At hindi lang yan, Mama. Patuloy ni Marco, ang kanyang boses ay walang awa. Naaalala mo si Mang Tonyo, ang dating security guard na pinapaalis mo dahil tumatanda na raw? Natuklasan ko na siya ang nag-witness ng pagbabanta mo kay Celeste. Ang kanyang anak ay pinagbantaan mo na aalisin sa kanyang scholarship kung magsasalita siya. Ngunit ngayon, hindi na siya natatakot, Mama. Lalo na nang malaman niyang ang totoong magnanakaw na may koneksyon sa kanya ay nahuli na sa ibang kaso, 2 taon na ang nakakaraan. Ang lahat ng paninigas ni Senyora Elena ay biglang nawala. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumagsak. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang mga detalyeng ito ay masyadong tiyak, masyadong akma. Ang kanyang perpektong plano, ang kanyang perpektong kasinungalingan ay unti-unting nadudurog. Ang totoong magnanakaw, Mama, ay si Mang Rene, ang dating driver mo na pinagkatiwalaan mo. Siya ang kaibigan ni Aling Nena. Siya ang may kinalaman sa pagnanakaw at ikaw ang nagplano ng lahat upang ipahamak si Celeste. Ang death certificate. Peki rin, di ba? Ang bangkay, isang babaeng halos hindi na makilala na sadyang ginamit upang tapusin ang kaso. Naiwang nakatayo si Senyora Elena. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla, takot, at isang matinding pagkatalo. Ang kanyang imperyo ng kasinungalingan na itinayo niya sa loob ng 1 dekada ay biglang naglaho, tila isang kuwebang buhangin na gumuho sa isang iglap. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho. Ang kanyang awtoridad ay nawala.
Sa harap niya ay hindi na ang anak na madaling manipulahin, kundi isang lalaking handang ipaglaban ang katotohanan, kahit na ito ay mga hulugan ng pagwasak sa kanilang sariling pamilya. Ang katahimikan ay bumalot sa silid, ngunit sa isip ni Marco, ang ingay ng kanyang galit at katarungan ay nagsisimula pa lamang. Ang madilim na lihim ay sa wakas ay nalantad, at ang pag-asa ay tila isang munting bituin na dahan-dahang sumisikat sa madilim na gabi, nangangako ng isang bagong umaga. Ang malalim na katahimikan sa loob ng opisina ay sinira lamang ng malalakas na pintig ng puso ni Marco. Ang liham ni Celeste, na naninilaw na sa tagal, ay nakalatag pa rin sa kanyang mesa. Bawat salita ay tila sumisigaw ng isang dekadang pagdurusa, isang dekadang kasinungalingan. Ang sakit, ang pagsisisi, at ang nag-aalab na galit ay naghalo sa isang puwersa na halos sumabog mula sa kanyang dibdib. Kailangan niyang kumilos. Hindi na siya pwedeng manahimik. Hindi na siya pwedeng magpadaig sa takot o pagdududa. Para kay Celeste, para kay Leah, para sa katotohanan. Ang gabing iyon ay walang tulog para kay Marco. Sa bawat pagpikit ng kanyang mata, nakikita niya ang mukha ni Celeste. Ang Celeste sa portrait at ang Celeste na nakaratay sa ospital. Naririnig niya ang mga salita ng kanyang ina, ang malamig na banta sa buhay ng kanyang anak. Ang lahat ng kanyang mundo na itinayo sa mga ilusyon at kasinungalingan ay unti-unting nadudurog. Ngunit sa pagdurog na iyon, mayroong isang bagong puwersa na nabubuo. Ang puwersa ng pagmamahal na kanyang akala ay matagal nang nawala, at ang puwersa ng katarungan na matagal nang pinigilan. Ginugol niya ang mga oras na yon sa paghahanda. Kinontak niya ang kanyang abogado, isang matalik na kaibigan na pinagkakatiwalaan niya. Inilatag niya ang lahat ng ebidensya. Ang liham ni Celeste, ang testimonya ni Manang Nora, ang mga lumang CCTV footage na na-recover ng kanyang mga tauhan, ang records ng pagkakalulong sa iba pang kaso ng dating driver na si Mang Rene, at ang affidavit ni Mang Tonyo, ang kanyang abogado, na nooy nagdududa pa rin sa mga balita tungkol kay Celeste, ay tuluyang namangha at nagalit sa lawak ng panlilinlang. Ang buong koponan ay handa nang sumuporta sa kanya. Kailangan nilang ipaalam sa publiko. Hindi ito basta-basta. Kailangan itong gawin ng may lakas, ng may katotohanan na hindi na kayang balukturin ng sinuman. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andrea, mag-comment lang po. Kinabukasan ng umaga, isang press conference ang biglaang ipinatawag sa isa sa pinakamalaking hotel sa Makati. Ang balita ay kumalat ng mabilis. Marco de la Vega magbibigay ng mahalagang pahayag tungkol sa kontrobersyal na babaeng si Celeste Flores. Ang bawat media outlet, ang bawat tabloid, ang bawat online news portal ay naroroon. Sila ang mga nagsulat ng mga mapanirang balita at sila rin ang magiging saksi sa paglabas ng katotohanan. Ang ballroom ay puno ng mga ilaw ng kamera, mga mikropono na nakatutok, at ang bulungan ng mga mamamahayag na nag-iisip kung ano ang susunod na mangyayari. May mga nag-iisip na itatanggi ni Marco ang lahat. May mga nag-iisip na ipagtatanggol niya ang kanyang ina. Ngunit walang sino man ang nakahanda sa sasabihin niya. Dumating si Marco, kasama ang kanyang abogado at si Manang Nora na may matatag na tingin sa kabila ng kaba. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bahid ng ngiti, ngunit mayroong isang uri ng kapayapaan sa kanyang mga mata. Ang kapayapaan ng isang taong handang harapin ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula ni Marco, ang kanyang boses ay malakas, malinaw, at may bigat ng awtoridad na tila humihinto sa bulungan ng mga tao. Salamat sa inyong pagdalo. Ipinatawag ko ang press conference na ito upang iwasto ang mga maling impormasyon na kumalat sa nakaraang mga araw at upang ilantad ang isang katotohanan na matagal nang inilibing.
Nagsimula siyang magsalita. Ang bawat salita ay puno ng emosyon, ngunit may isang matatag na tinig. 10 taon na ang nakakaraan. Minahal ko ng buong puso ang isang babae. Si Celeste Flores. Isang babaeng may gintong puso. Isang art teacher na nagbibigay liwanag sa buhay ng mga bata. Ang pag-ibig na yon ay sinira, hindi dahil sa aming pagdududa sa isa't isa, kundi dahil sa isang masalimuot na plano na ginawa ng aking sariling ina, si Senyora Elena de la Vega. Nagulat ang mga mamamahayag. Nagkaroon ng bulungan, mga pagkuha ng larawan, mga recordings. Sinabi ni Marco ang pangalan ng kanyang ina, ang isang pangalan na may bigat ng kapangyarihan at respeto. Si Celeste ay inakusahan ng pagnanakaw, ang kanyang pangalan ay sinira, at ang pinakamasakit sa lahat, pinaniwala ako na siya ay patay na. Patuloy ni Marco, ang kanyang tinig ay bahagyang nanginig, ngunit nanatiling matatag. Ngunit buhay si Celeste, at mayroon kaming anak. Ang batang nakita niyo sa ospital, si Lia. Siya ang anak namin. Sa sandaling iyon, ipinakita ni Marco ang liham ni Celeste. Ibinasa niya ang bawat salita, bawat linya, bawat pahayag ng pagmamahal at paghihirap. Ang kanyang boses ay puno ng pighati habang binabasa niya ang bahagi tungkol sa pagbabanta ni Senyora Elena sa buhay ng kanilang sanggol. Ito ang katotohanan na isinulat ni Celeste bago siya piliting umalis. At mayroon pa akong mga ebidensya. Dagdag ni Marco, ito ang mga CCTV footage na nagpapakita ng dating kasambahay na si Aling Nena, kasabwat ni Mang Rene, na itinago ang mga alahas sa bag ni Celeste sa ilalim ng utos ng aking ina. Ito ang testimonya ni Mang Tonyo, ang dating security guard na sinaksihan ng pagbabanta ng aking ina kay Celeste. At ito ang death certificate na pinalsipika upang itago ang katotohanan. Ipinakita niya ang mga screenshots ng mga lumang records na nagpapakita na ang tunay na magnanakaw, si Mang Rene, ay nahuli sa ibang kaso, 2 taon na ang nakakaraan, at mayroong matibay na koneksyon sa kanyang ina sa pamamagitan ng mga regalo at mga pinansyal na tulong na natanggap niya sa loob ng maraming taon. Ang bawat ebidensya ay inilatag ng may kalinawan, ng may tiwala. Ang bulungan sa ballroom ay nawala, napalitan ng tahimik na pagkabigla. Ang mga ilaw ng kamera ay patuloy na kumikislap, ang mga mamamahayag ay nagsusulat ng mabilis. Ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding pagkabigla sa pagbagsak ng isang makapangyarihang pangalan. Hindi ko kayang isipin ang sakit na dinanas ni Celeste sa loob ng 10 taon na ito. Sabi ni Marco, ang kanyang mga mata ay nanunuya sa sarili. Ngunit ngayon, sisiguraduhin kong lalabas ang katotohanan. Sisiguraduhin kong makukuha ni Celeste ang hustisya. At bilang isang ama, ipinangako ko na protektahan ko ang aking anak, si Lia, na siya'y lumaki sa pagmamahal at katotohanan. Pagkatapos ng kanyang pahayag, walang question and answer. Tumayo siya. Ang kanyang mukha ay seryoso pa rin at tahimik na umalis, kasama ang kanyang abogado at si Manang Nora. Ang mga mamamahayag ay naiwang nagkakagulo. Ang kanilang mga telepono ay tumunog. Ang mga balita ay mabilis na kumalat sa buong bansa. Ang smear campaign na inilunsad laban kay Celeste ay biglang bumalik sa mga naglunsad nito. Sa mansyon ng mga De La Vega, si Senyora Elena ay nakaupo sa kanyang drawing room, nanonood ng live telecast ng press conference ni Marco. Sa simula, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Pagkatapos ay galit. Ano ang ginagawa ng Marco na iyan? Nagpapaniwala na naman sa babaeng yan. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang kamay ay nakakapit ng mahigpit sa kanyang tasang tsaa. Ngunit habang nagpapatuloy si Marco sa paglalatag ng mga ebidensya, ang liham, ang footage, ang mga testimonya, ang mukha ni Senyora Elena ay unti-unting namutla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang tasang tsaa ay bumagsak sa sahig, nabasag sa libu-libong piraso. Ang kanyang mga mata
ay nanlaki sa matinding takot at pagkatalo. Ang lahat ng kanyang pagpaplano, ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay unti-unting naglalaho sa harap ng kanyang mga mata. Narinig niya ang kanyang pangalan, ang kanyang mga plano, ang kanyang mga banta. Lahat ay inilantad sa publiko. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang marinig ang pangalan ni Leah, ang sanggol na pinagbantaan niya. Ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang reputasyon, ang kanyang kapangyarihan, lahat ng iyon ay gumuho sa isang iglap. Mabilis na tumunog ang kanyang telepono. Mga tawag mula sa kanyang mga kaibigan, mula sa mga socialite, mula sa mga kasosyo sa negosyo. Lahat ay nagtatanong, lahat ay nagdududa, lahat ay nagpapakita ng pagkasuklam. Sinubukan niyang sagutin, ngunit ang kanyang boses ay tila nawala. Hindi siya makapagsalita. Ang mundo niya ay biglang nagdilim. Kasabay ng kanyang pagbagsak si Sabrina na nasa isang high-end na salon para sa kanyang weekly beauty treatment ay natanggap ang parehong balita. Ang kanyang telepono ay umingay sa mga tawag at mensahe. Ang mga news alerts ay sunod-sunod. Sa simula, hindi siya makapaniwala. Ito ay imposible. Hindi ito maaaring mangyari. Bulong niya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang mga bagong headlines. Ang inang de la Vega sinasabing utak sa isang dekadang panlilinlang at krimen. Sabrina, abogado at kaso ng paninira, isang bagong kasaysayan ng pagbagsak ng isang socialite. Ang kanyang mukha, na dati puno ng kumpiyansa, ay biglang napuno ng takot at galit. Nagulat siya nang makita ang sarili niya na binanggit sa balita, kasabwat ni Senyora Elena sa smear campaign. Ang kanyang pangalan ay nauugnay sa krimen, sa kasinungalingan. Hindi pa natatapos ang araw, natanggap niya ang pinakamasakit na balita. Ang kanyang fiancé, na isang makapangyarihang negosyante, ay tumawag upang kanselahin ang kanilang kasal. Sabrina, hindi ko kayang ipagpatuloy ito. Ang pamilya ko, hindi namin pwedeng hayaan na madungisan ang aming pangalan. Ang kanyang pamilya, na dati bukas ang mga pintuan sa kanya, ay biglang nagsara. Ang kanyang mga kaibigan sa social circle ay nagsimulang umiwas. Ang kanyang mga kasosyo sa negosyo ay nagsimulang mag-atras. Ang kanyang kinabukasan, na buong buhay niyang pinangarap, ay biglang nawala. Ang dalawang babae na nagtulungan upang sirain ang buhay ni Celeste ay ngayon ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang kanilang kapangyarihan, ang kanilang yaman, ang kanilang posisyon sa lipunan, lahat ng iyon ay naglalaho na parang usok. Sa ospital, si Celeste ay mahimbing na natutulog. Ang kanyang katawan ay mahina, ngunit ang kanyang puso ay tila mayroong kakaibang kapayapaan na hindi niya nararanasan sa loob ng isang dekada. Si Leah ay tahimik na nagbabasa ng libro sa tabi niya, habang si Manang Nora ay mahinahon na nagbabantay. Bumukas ang pinto at pumasok si Marco, ngunit hindi ito ang Marco na may pagdududa sa mga mata. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding kalungkutan, pagsisisi at pagmamahal. Lumapit siya sa kama ni Celeste at dahan-dahang lumuhod. Celeste, bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay basag, puno ng emosyon. Patawad. Patawad sa lahat. Patawad dahil hindi ako naniwala sa iyo. Patawad dahil hindi ko kayo ipinagtanggol. Patawad dahil pinaniwalaan ko ang kasinungalingan ng aking ina. Pinagsisisihan ko ang bawat segundo ng pagdududa, ang bawat segundo ng sakit na pinadanas ko sa inyo. Tumingin si Celeste sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nakita niya ang katapatan sa mga mata ni Marco, ang lalim ng kanyang pagsisisi. Sa loob ng isang dekada, nanatili siya sa ilalim ng anino ng kasinungalingan na may sakit na pagdududa ni Marco sa kanyang puso. Ngayon, sa wakas, nagkaroon siya ng pagkakataong makarinig ng paghingi, ng tawad, ng pagtanggap, ng pagmamahal. Marco, bulong ni Celeste, ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng matinding kaluwagan. Ang mga luha
ay patuloy na dumaloy sa kanyang mga mata. Hindi na luha ng sakit, kundi luha ng pagpapalaya. Hindi ko kailanman sinisisi ang puso mo, Marco. Naintindihan ko. Ang iyong ina, napakalakas niya. Hindi na mahalaga yon, giit ni Marco. Mahigpit na hinawakan ng kamay ni Celeste. Ngayon, lalaban tayo. Magkasama. Ikaw, ako, at si Lia. Tumingin si Lia kay Marco. Ang kanyang mga mata ay nanatiling maingat. Narinig niya ang lahat ng sinabi ni Marco. Nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata. Dahan-dahan, lumapit siya kay Marco at hinawakan ang kanyang kamay. Papa Marco, bulong ni Lia, at sa unang pagkakataon, ang tawag na iyon ay hindi na puno ng pagdududa, kundi ng pagtanggap, ng pag-asa. Napatingin si Marco kay Lia at sa pagkakataong yon, hindi na niya napigilan ang pag-iyak. Niyakap niya si Lia at pagkatapos ay yumakap kay Celeste. Ang tatlo ay magkasama. Sa wakas, ang pagpapatawad ay hindi isang madaling proseso at ang mga sugat ng nakaraan ay hindi basta-basta mawawala. Ngunit sa yakap na yon, mayroong isang pagpapagaling na nagsisimula, isang bagong simula na nabubuo mula sa abo ng isang nasirang nakaraan. Ang mga araw na sumunod ay puno ng mga balita tungkol sa pagbagsak ni Senyora Elena de la Vega at Sabrina. Ang mga media outlets na dati nagsusulat ng mga paninira kay Celeste ay ngayon ay naglalabas ng mga expose tungkol sa krimen at panlilinlang ng dalawang babae. Si Senyora Elena, na dating isang icon ng kapangyarihan at yaman, ay ngayon ay nabubuhay sa isang malaking mansyon na tila isang bilangguan. Ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo, lahat ay tinalikuran siya. Ang kanyang mga kaibigan sa social circle ay umiwas sa kanya. Ang kanyang mga kasosyo sa negosyo ay nag-atras. Ang kanyang mga ari-arian ay frozen. Habang patuloy ang investigasyon, ang babaeng buong buhay niyang pinanghawakan ng kapangyarihan ay ngayon ay isang kaluluwang nag-iisa, puno ng pagsisisi at kapaitan. Ang kanyang pride ay nadurog, ang kanyang pangalan ay nadungisan, at ang kanyang kapalaran ay isang malungkot na pagtatapos ng isang buhay na puno ng panlilinlang. Si Sabrina naman, na dati naglalabas ng mga ngiti sa mga red carpet events, ay ngayon ay nagtatago mula sa publiko. Ang kanyang kasal ay kinansela, ang kanyang karera ay nasira, at ang kanyang pangalan ay nakaugnay sa kasinungalingan. Wala na siyang posisyon sa lipunan, wala ng mga kaibigan, wala ng kinabukasan. Ang lahat ng kanyang pangarap ay naging abo, at siya ay naiwang nag-iisa, hinaharap ang bunga ng kanyang sariling kasamaan. Ang mga tao sa baryo na dati naniwala sa mga paninira ay ngayon ay humihingi ng tawad kay Celeste at Lia. Ang hustisya ay natamo at ang katotohanan ay nananaig. Ang mga balita ay patuloy na kumalat. Ngunit sa pagkakataong ito ay balita ng pag-asa. Balita ng pagpapalaya. Ang pamilya de la Vega, na dating simbolo ng kapangyarihan at pagmamalaki, ay ngayon ay nasa gitna ng isang matinding pagbabago. Ngunit sa pagbabagong yon, mayroong isang bagong pag-asa na nabubuo, isang bagong simula para sa isang pamilya na matagal nang nawasak. Mapanubaybay ang paglipat ni Celeste mula sa maliit na silid sa pampublikong ospital tungo sa maluwang at marangyang mansyon ng mga de la Vega. Bawat hakbang ay tila isang pagtawid sa isang napakalawak na agwat, mula sa kahirapan tungo sa karangyaan, mula sa dilim tungo sa liwanag, mula sa matagal na pagdurusa tungo sa pag-asa. Noong una, naroon ang bahid ng pag-aalangan sa mga mata ni Celeste. Ang takot na dulot ng nakaraan, ang pangamba sa muling pagharap sa isang mundo na pilit siyang itinulak palayo, ay nananatili pa rin sa kanyang puso. Ang malalaking chandeliers, ang makikintab na marmol na sahig, ang mga antigong kasangkapan, lahat ay tila nagpapaalala sa kanya ng isang nakaraang sakit, ng isang mundong hindi siya nabibilang.
Ngunit naroon si Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at panghihinayang. Ang kanyang mga kamay ay palaging handang gumabay at magbigay ng lakas. Hindi niya pinilit si Celeste. Sa halip, sa bawat haplos ng kanyang kamay, sa bawat malumanay na salita, sinisiguro niya kay Celeste na ito na ang kanyang tahanan, na ito ang lugar kung saan siya ligtas, kung saan siya minamahal, at kung saan siya nararapat. Celeste, ito ang bahay mo. Ito ang tahanan natin. Wala ka nang dapat ikatakot. Ang paulit-ulit na bulong ni Marco na tila isang panalangin sa tenga ni Celeste. Ang mansyon na dating puno ng pighati at malalim na katahimikan ay biglang nabuhayan ng isang kakaibang enerhiya. Si Celeste ay inilagay sa pinakamaganda at pinakamaluwang na silid tulugan na may malaking bintana na tinatanaw ang luntiang hardin. Hindi lang basta sa silid na yon, isang kumpletong medical na team na binubuo ng mga cardiac specialist, mga nurse at mga therapist ang agad na kinuha ni Marco upang alagaan si Celeste. Ang lahat ng gamit, ang bawat kagamitang medical na kailangan ni Celeste ay agad na dinala sa mansyon na tila nagiging isang pribadong ospital na puno ng pagmamahal. Dahan-dahan, ang payat na katawan ni Celeste ay nagsimulang bumawi. Ang kanyang kulay sa mukha ay nagsimulang magbalik. Ang kanyang mga labi ay muling nagkaroon ng buhay. Ang kanyang puso, na matagal nang nanghihina sa sakit at pighati, ay unti-unting lumalakas sa ilalim ng pangangalaga ng mga dalubhasang doktor at sa init ng pagmamahal na nakapalibot sa kanya. Hindi lang pisikal ang gumagaling, ang kanyang kaluluwa na matagal nang sugatan ay unti-unting naghihilom. Si Lia, ang munting bituin sa kanilang buhay, ay labis na masaya. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng lungkot at pangamba, ay ngayon ay kumikinang sa kagalakan. Araw-araw, pagkatapos ng klase, si Lia ang unang bumubungad sa silid ng kanyang ina. Nagdadala siya ng mga drawing na may mga makukulay na bulaklak, nagkukuwento ng kanyang mga karanasan sa eskwelahan, at nagpapatawa sa kanyang ina gamit ang kanyang mga inosenteng tanong. Ang kanyang presensya ay tila isang munting sikat ng araw na bumubura sa lahat ng dilim. Nakikita niya ang kanyang ina na lalong gumagaling, lalong lumalakas, at ang bawat araw ay isang regalo para sa kanya. Si Marco, sa kabila ng lahat ng kanyang responsibilidad sa negosyo, ay ginugol ang halos lahat ng kanyang oras para kay Celeste at Lia. Nagbabasa siya ng mga libro para kay Celeste, nagdadala ng sariwang bulaklak mula sa hardin, at tahimik na nakaupo sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay. Ang bawat sulyap, bawat haplos ay puno ng panghihinayang sa mga nawalang taon at ng pangako para sa kinabukasan. Sa gabi, kung si Celeste ay mahimbing na natutulog, si Marco naman ay nagbabasa ng mga bedtime stories kay Lia. Tinuturuan siya kung paano maglaro ng chess at nagkukuwento ng kanyang mga pangarap, ang mga nawalang taon, ang mga alaala na hindi nila naibahagi, ay unti-unting binubuo sa mga simpleng sandaling ito. Si Manang Nora ay nanatili rin sa mansyon. Bilang isang tunay na anghel na nagbabantay, nagluluto siya ng mga paboritong pagkain ni Celeste, nagkukuwento ng mga nakakatawang alaala mula sa nakaraan, ngunit maingat, iniiwasan ng anumang masakit, at nagbibigay ng mga payo na puno ng karunungan. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng init at ginhawa, na tila isang pangalawang ina para sa kanilang lahat. Sa kanyang paningin, ang mansyon ay muling nagiging isang tunay na tahanan. Ang paghilom ni Celeste ay hindi lamang limitado sa loob ng mansyon. Alam ni Marco na hindi sapat ang kanilang personal na pagpapatawad. Kailangan din niyang ibalik ang dignidad at pangalan ni Celeste sa mata ng publiko, lalo na sa mga taong naniwala sa mga kasinungalingan. Sa muling paggamit ng kanyang impluwensya, ngunit sa pagkakataong ito ay para sa katotohanan. Sinimulan ni Marco ang isang kampanya upang ganap na linisin ang pangalan ni Celeste.
Muling naglabasan ng mga balita. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga headlines ay puno ng paghingi ng tawad at pagpapaliwanag. Mga artikulo na nagpapakita ng tunay na katotohanan sa likod ng pagnanakaw, ang pagpalsipika ng mga ebidensya, at ang malalim na plano ng kanyang ina. Nagkaroon ng mga panayam kung saan ang mga mamamahayag na dati sumira kay Celeste ay ngayon ay humihingi ng paumanhin. Inaamin ang kanilang pagkakamali sa pagkalat ng maling impormasyon. Si Celeste, sa kanyang muling paglakas, ay lumabas din sa isang maikling televised interview na may malumanay na boses ngunit may matatag na puso. Isinalaysay ang kanyang bahagi ng kwento. Hindi siya nagpahayag ng galit o poot, kundi pagpapatawad at pag-unawa, na lalong nagpatibay sa tiwala ng publiko sa kanya. Ang mga dating ebidensya laban kay Celeste ay tuluyang binalik. Ang mga pinalitan ng camera footage ay pinalitan ng mga orihinal na video. Ang mga testimonya ng mga kasambahay na pinilit ay binawi. At ang mga tunay na salarin, kabilang si Mang Rene, ay dinala sa hustisya. Ang pangalan ni Celeste Flores, na dating simbolo ng kontrobersya at krimen, ay ngayon ay naging simbolo ng katatagan, pagmamahal at hustisya. Habang bumabalik ang lakas ni Celeste at ang kanyang pangalan ay unti-unting nabalik sa malinis nitong kalagayan, naramdaman ni Marco na panahon na para sa isang mahalagang sandali. Ang kanilang pagmamahalan ay dumaan sa matinding pagsubok, ngunit nanatili itong matatag. Ang nakaraan ay hindi na niya mababago, ngunit ang kinabukasan ay nasa kanyang mga kamay. Isang gabi, habang kumikinang ang mga bituin sa kalangitan at ang malamig na hangin ay humahaplos sa mga dahon ng hardin, inanyayahan ni Marco si Celeste sa gazebo sa gitna ng kanilang hardin. Ang parehong hardin kung saan unang nakita ni Lia si Apollo. Ito ay isang tahimik na lugar, puno ng halimuyak ng mga bulaklak at ang huni ng mga kuliglig. Si Lia, na nakaupo sa tabi ni Manang Nora sa loob ng mansyon, ay tahimik na nagmamasid sa kanila mula sa bintana, na may isang munting ngiti sa kanyang labi. Tila may naiintindihan sa mangyayari. Lumuhod si Marco sa harapan ni Celeste. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may matinding pagmamahal. Celeste, 11 taon na ang nakalipas. Sinubukan kong ibigay ito sa iyo. Ang buhay natin ay dinurog ng kasinungalingan at sakit. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi kailanman nawala ang pagmamahal ko sa iyo. Mas lumalim pa nga ito. Sa bawat pagsubok na dinanas mo, ikaw ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan, ng pag-ibig, ng katatagan, ng pagpapatawad. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na kahon na kulay asul. Sa loob nito ay ang singsing na kanyang binili. 11 taon na ang nakakaraan. Isang simpleng singsing na may maliit na diamante na naglalarawan ng kanyang pag-ibig na dalisay at walang hanggan. Celeste Flores, minamahal kita ng higit pa sa anumang salita. Ikaw ang aking buhay, ang aking pag-asa, ang aking pamilya. Magpapakasal ka ba sa akin? At bubuo tayo ng isang bagong umaga, isang bagong buhay, bilang isang tunay na pamilya, kasama ang ating anak na si Lia. Ang mga luha ay patuloy na dumaloy sa mga mata ni Celeste, hindi ng kalungkutan, kundi ng labis na kagalakan at pag-ibig. Ang puso niya ay tila sasabog sa matinding emosyon. Ang pangakong ito, ang singsing na ito. Ito ang simbolo ng lahat ng kanilang pinagdaanan at ng lahat ng kanilang ipinaglalaban. Matagal siyang naghintay sa sandaling ito, sa sandali na mararamdaman niyang ganap siyang tanggap at minamahal. Oo, Marco, oo. 1,000 beses na oo. Bulong ni Celeste. Ang kanyang tinig ay basag sa pag-iyak. Niyakap niya si Marco ng mahigpit. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang likod, na tila ayaw na siyang pakawalan. Isinuot ni Marco ang singsing sa kanyang daliri. At sa pagkakataong iyon, ang singsing ay hindi lamang isang alahas,
kundi isang sumpa, isang pangako, at isang panata ng walang hanggang pag-ibig. Mula sa bintana, nakita ni Leah ang lahat. Ang kanyang mga mata ay kumikinang at sa isang munting palakpak, ipinagbunyi niya ang kagalakan ng kanyang mga magulang. Si Manang Nora ay mahinahon ng ngumiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaligayahan sa wakas na pagtatapos ng isang mahabang paghihintay. Ang mga linggo at buwan na lumipas ay puno ng pagmamahalan at pagpapagaling. Si Celeste ay ganap ng gumaling, ang kanyang puso ay malakas na muli, at ang kanyang espiritu ay puno ng buhay. Ang kanyang ngiti, na dati mapait, ay ngayon ay puno ng kagalakan at kapayapaan. Si Leah, sa kanyang bahagi, ay lumaki sa isang tahanan na puno ng pag-ibig. Nag-aaral siya sa isang magandang paaralan, at sa bawat araw, mas lalo siyang nagiging matalino at mapagmahal. Isang hapon, habang nagpapahangin sila sa balkonahe ng mansyon, tanaw ang magandang paglubog ng araw sa Manila. Si Marco, Celeste at Leah ay nakaupo ng magkakasama. Ang mga kulay ng kalangitan ay tila nagpapahiwatig ng isang bagong umaga, ng isang bagong simula. Ang mga salita ay hindi na kailangan. Ang kanilang presensya, ang init ng kanilang pagiging magkasama ay sapat na. Nakahawak si Leah sa kamay ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, sa papalubog na araw. Naramdaman niya ang init ng palad ni Marco, ang lakas ng kanyang pagmamahal, ang mga alaala ng kanyang mga paghihirap, ang kanyang pagiging isang munting tindera ng sampagita, ang kanyang pag-aalala sa kanyang ina. Lahat ng iyon ay tila bahagi na lamang ng isang malalim na panaginip. Ngayon, mayroon siyang ama. Isang ama na minamahal siya, isang ama na ipinaglaban ng kanilang pamilya, isang ama na nagsisikap na bumawi sa lahat ng nawala. Dahan-dahan, lumingon si Leah kay Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng tiwala at pagmamahal. Ang kanyang puso ay umaapaw sa damdamin na matagal na niyang pinipigilan. Sa isang munting ngiti at sa isang tinig na puno ng pagtanggap at kaligayahan, bumulong si Leah. Papa. Ang salitang iyon ay tila isang melodiya na tumagos sa puso ni Marco. Ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng luha, hindi ng kalungkutan, kundi ng matinding kagalakan. Ang bawat sakit, bawat pighati, bawat pagluluksa sa nakaraang dekada ay tila nawala sa isang iglap, napalitan ng isang matinding kapayapaan at pagmamahal. Niyakap niya si Leah ng mahigpit at pagkatapos ay tiningnan si Celeste na may tahimik na ngiti at mga matang puno rin ng luha. Ang sandaling iyon ay hindi lamang isang tawag. Ito ay isang kaganapan ng isang pangako, isang paghilom ng isang pamilya, at isang pagtanggap na walang hanggan. Sa wakas, siya ay isang papa, hindi lamang sa dugo, kundi sa puso at kaluluwa. Sa paglipas ng panahon, ang pamilya de la Vega Flores ay naging isang simbolo ng pag-asa at katarungan. Sa inspirasyon ng kanilang mga pinagdaanan, nagpasya sina Marco at Celeste na gamitin ang kanilang yaman at impluensya upang gumawa ng isang makabuluhang legacy. Itinatag nila ang Sampagitan ng Pag-asa Foundation, isang organisasyon na naglalayong tulungan ang mga batang may sakit sa puso mula sa mahihirap na komunidad, magbigay ng edukasyon sa mga bata sa baryo, at ipagtanggol ang mga pamilyang biktima ng kawalang katarungan. Si Celeste, na ngayon ay malakas na muli, ang naging puso ng foundation, habang si Marco ang naging utak sa likod ng operasyon nito. Si Leah, sa kanyang bahagi, ay lumaki sa ilalim ng pagmamahal ng kanyang mga magulang at naging isang inspirasyon sa mga batang kanilang tinutulungan. Sa bawat ngiti ng isang batang natulungan, sa bawat pangarap na natupad, naroroon ang alaala ng kanilang mga pinagdaanan at ang pangako ng isang mas mabuting kinabukasan. Ang kanilang kwento ay nagtapos hindi sa isang simpleng pagpapakasal, kundi sa isang patuloy na paglalakbay ng pagmamahal,
pagpapatawad, at pagbibigay inspirasyon. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi ganap na nawala, ngunit ito ay naging paalala ng kanilang katatagan. Si Senyora Elena at Sabrina ay nanatili sa kanilang malungkot na kapalaran. Ang kanilang kapangyarihan ay naglaho. Ang kanilang mga buhay ay puno ng pagsisisi at pag-iisa. Isang paalala na ang kasamaan ay laging may kapalit. Sa ilalim ng araw ng Manila, sa gitna ng isang hardin na puno ng mga sariwang sampagita, ang pamilya de la Vega Flores ay namumuhay ng puno ng kapayapaan, pag-ibig at walang hanggang pag-asa. Si Lia, ang munting babaeng nagbenta ng sampagita, ay lumaki upang maging isang simbolo ng lakas, ng pagmamahal, at ng isang bagong umaga. Ang kanyang kwento, ang kwento ng kanilang pamilya, ay isang patunay na sa kabila ng lahat ng dilim. Laging may liwanag na naghihintay, laging may pag-asa na muling sisikat, at laging may pag-ibig na magpapatuloy.